Nagsisimula ang ating kwento habang ang iba pang mga mandirigma ay lumaban, hinampas ang demonyo ng maraming suntok mula sa iba't ibang direksyon upang maabala ang atensyon ni Fenlian na lumukso pasulong, na handang harapin ang mapagpasyang suntok na siya ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, at nakakunot ang noo, kumpiyansa siyang ngumiti, hinihimok ang kanyang mga kapatid na sumulong, matapos talunin ang huling demonyo, ikakasal siya sa kanyang minamahal, na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, sa huli, siya ay naiwan na wala ang lahat dahil matapos ang mapagpasyang suntok, ang Demon King ay sumabog, at si Fenlian ay namatay din sa apoy. Kumalat iyon mula sa pagsabog pagkaraan ng ilang sandali. Habang nakadilat ang kanyang mga mata sa takot, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at tinanong kung paano siya maipanganak na muli bilang isang demonyo, kailangan niyang bumalik at magpakasal, at ngayon ay naiinis siya sa mga nangyari. Ang sistema ay biglang nagpadala ng isang alerto na nagpapaliwanag na kung siya ay namatay muli, siya ay maaaring ipanganak na muli bilang isang tao, ngunit ito rin ay nagbabala na ang pagpapakamatay ay hindi binibilang, napagtanto ng pangunahing tauhan na ito na ang kanyang pagkakataon at tumawa. Nang tanungin kung kailangan lang ba niyang mamatay, tumawa siya, kumunat ang noo. Gayunpaman, ang lahat ay hindi kasing simple ng kanyang inaasahan, dahil sa lalong madaling panahon ay tumanggap siya ng pagtaas ng antas sa kadakilaan para sa pagpatay sa Blue Alliance habang nakakuha siya ng 10,230 puntos at umakyat sa antas 10, na nagtatapos sa rank D. Bilang karagdagan sa pag-level up, nakatanggap siya ng isang mobile phone, at habang siya ay nabubuhay at lumaban pa, unti-unting tumaas ang kanyang level sa level 40. Dahil sa pagkatalo niya sa isang army squad, ang kanyang rank ay naging isang rank sa level 41, at bukod sa iba pang mga bagay, ang mga bagong kasanayan na nakuha sa depensa ni Fenlian ay tumaas ng 30%, ang lahat ng mga indicator ay tumaas ng 5 puntos at ang paglaban ay dapat na nagkaroon ng bisa noong siya ay natama ng 15 beses, pagkatapos nito ay na-activate na critical. Bilang karagdagan sa pagtaas ng antas, ang pangunahing karakter ay tumanggap din ng pag-ibig at napahiya sa sarili niyang mga iniisip na gagawin niya ang lahat para sa kanya. Nakangiti, hinintay niya ito at si Fenlian bukod sa pag-ibig ay nakatanggap din ng pagkakaibigan at pagtitiis. Maya-maya, isang malaking bilang ng mga demonyo ang lumuhod sa kanyang harapan at nagpasya na ipagpatuloy ang pakikilahok at batiin ang kanilang commander, na naging depensa ni Lian. Ang lahat ng ito ay sunod-sunod. At ang pangunahing tauhan ay tumanggap pa ng pagkilala mula sa Demon Lord, na 200 taong gulang, pagkatapos nito ay nagpasya siya na kung hindi siya mamamatay, siya ay bubuo kasama ng mga demonyo, at kahit na siya ay tumingin pa rin sa sindek sa mga sungay sa kanyang noo at nagpasya na siya ay lalaban ng kaunti mamaya sa isa pang labanan, si Wuhan, gamit ang pag-atake at lason, ay hamampas ng ilang pag-atake sa kanyang kalaban ngunit hindi huminto at nagpatuloy sa pakikipaglaban, na nagdulot ng pinsala kasabay ng ibang mga taong nakikipaglaban ay gumamit ng malalakas na sandata upang barilin sila patungo sa pangunahing kalaban habang ang sinag ng pag-atake ay lumipad pasulong, ang mga sundalong nakatayo ng kaunti sa gilid ay pinagmamasdan ng mabuti ang pagtama nito kay Fenlian, na nangako sa sarili na ibang landas ang tatahakin niya, gayunpaman, ang pag-atake ay walang epekto sa kanya, at nakasimangot. Sinenyasan niya ang mga sundalo gamit ang kanyang daliri, sinabihan silang lumapit sa kanya, ngumisi siya, patuloy na nakasimangot, pagkatapos nito, iwinagayway ang kanyang kamay sa kanyang leeg, hiniling niya. Sa mga sundalo na subukang hampasin siya, inisip niya ang sarili niyang gwapo, at pagkatapos noon, naalala niya ang mga kaibigan niya, na sina Wuhan at Bani. Maya-maya, pagkatapos ng labanang ito, si Fenlian, na seryosong nakasimangot ay lumakad pasulong, natalo ang isa pang kaaway bago siya naging demonyo, nangako ang prinsesa ng sangkatauhan na hihintayin niya itong talunin ang huling demonyo at maging pinakamalakas sa kontinente, sigurado siyang magkakaroon sila ng pinaka-engrand na kasal at mapapahiya si Lian sa sinabi nito, hilingin sa kanya na huwag mag-alala, at nangako na tiyak na mananalo siya. Siya ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan at hindi nagtagal ay nakipaglaban siya sa pinakamalakas na demonyo, ang level 555 Demon Lord. Tumayo siya sa tapat nito habang hawak-hawak ang isang espada sa kanyang mga kamay at ngumisi at inihayag na oras na para tanggapin ng kaaway ang kanyang sariling kamatayan. Tumakbo siya pasulong, tumalon para sumuntok,
at naisip ang katotohanan na ngayon ay minarkahan ang kanyang ika-18 taon sa army, at nangyari na pinangunahan niya ang pinakamalakas na pangkat ng sangkatauhan, na sumalakay sa isang malakas na demonyo ng pinakamataas na antas, at sa sandaling natalo nila ang halimaw na ito, makakabalik agad sila sa dati nilang kadakilaan. Nakakunot ang noo niyang ibinulalas na ang 1,000-year na pakikibaka sa pagitan ng frame ng mga demonyo at mga tao ay magwawakas at hinampas gamit ang kanyang espada, na nag-spray ng dugo sa iba't ibang direksyon. Inanunsyo niya na ang sangkatauhan ay magtatagumpay, at ang demonyong bahagi ng katawan na pinutol ay nagtanong kung ito ay totoo. Ang sistemang taglay ni Fen Lia ay biglang nagbigay ng babala sa kanya sa panganib, at natatarantang napakunot ang noo niya habang nakatingin dito nang bigla itong sumigaw, kung mamatay ito, mamamatay lang ito kasama ang pangunahing tauhan, at nagsimulang mamaga ang katawan nito, napakalaki at mabilis na lumaki, tahimik na nagmumura upang palayasin si Lian, na nagbitiw na sa kanyang sarili sa mangyayari, at walang pakialam na tumingin sa halimaw na nasa harapan niya. Sa susunod na sandali ay nagkaroon ng malakas na pagsabog, at napagtanto ng pangunahing tauhan na ito na ang wakas sa makapangyarihang flames. May lumabas na system window na nagbabala na may natitira pang 2 minuto si Fen Lian bago matapos ang buhay nito. Binati rin siya ng sistema sa katotohanan na ang 51st Army Detachment, na pinamunuan niya, ay nanalo ng maraming tagumpay at gumawa ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng sangkatauhan salamat sa isang beses na rebirth na ito na magagamit sa kanya, at ang pangunahing karakter, na ang katawan ay malubhang nasugatan, itinaas ang kanyang ulo sa kanyang huling lakas na tumitingin sa sistema, na nagtanong kung gusto niyang maipanganak muli. Nagpa siya si Fen Lian na magagawa niya ito, at itinaas ang kanyang nanginginig na kamay, pinindot niya ang nais na pindutan sa window ng system. Maya-maya ay bigla na lang niyang narinig na may nag-utos sa kanya na gumising at huminto sa pagtulog dahil malapit nang dumating ang detachment ng ibang tao. Biglang idinilat ni Fen Lian ang kanyang mga mata. Napagtanto ni Fen Lian na siya ay ipinanganak na muli at tumatawa na nagtanong kung talagang pinatay niya ang Demon Lord. Hindi niya akalain na magiging ganoon kadali ang lahat at tuwang-tuwang na ikuyom niya ang kanyang mga palad sa mga kamao ngunit bigla siyang natigilan, na lalong nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha nang mapansin niya ang mga demonyong nakapaligid sa kanya, nakakunot ang noo at pinaikit ang kanyang mga mata, tinanong niya kung bakit siya malapit sa mga pangit na demonyo. Si Yan Ta, na isang lumubog na marksman, ay nagpaalala sa kanya na malapit nang dumating ang Blue Alliance at nagbabala na huli. Na ang lahat, kung ang bida ay hindi umalis ngayon, na nagsisimula ng maramdaman ang kanyang mukha. Naguguluhan pa rin si Lian at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang Thai, hindi niya naintindihan ang sinasabi niya, at si Tai ay naguguluhan din at nakasimangot ngunit hindi sumagot ng anuman, pasimpleng tumingin ng mabuti kay Fen Lian, biglang na-distract ang pangunahing tauhan, may napansing salamin sa gilid at lumapit dito at nakasimangot, napagtanto na isa na pala siyang rank demon warrior na nagngangalang Gonsel, nanlaki ang mga mata. Takot na takot siyang nagtanong kung paano siya magiging demonyo nang hindi itinatago ang kanyang galit, nakuha niya ang atensyon ng sistema at inutusan itong pakawalan siya. Tinanong niya, matatawag ba itong revival? Naalala ni Lian na siya ang ilaw ng sangkatauhan na napansin na ang kanyang nobya ay naghihintay sa kanya sa bahay at nagtanong kung ang sistema ay hindi alam na ito ang mga demonyo na nanunood sa kanya ay namangha at kahit na medyo natakot. At tinawag ni Tai ang pangunahing karakter na may sakit. Ang iba ay sumang-ayon dito at ang sistema na nahihiya sa kabiguan ay humingi ng paumanhin kay Lian, na nagpapaliwanag na isang pagkakamali ang naganap sa panahon ng kanyang muling pagsilang matapos ang galit na pagtatanong. Inutusan niya ang sistema na lutisin ang error na ito, ngunit pagkatapos humingi muli ng paumanhin, nagbabala ang system na imposibleng ipakuyom ang kanyang panga. Ang pangunahing tauhan na iniunat ang kanyang mga braso pasulong ay kinuyam ang kanyang mga palad at ang kanyang mga kamay ng mahigpit na nanginginig ang kanyang kamao at nagtanong, ito ba talaga na nanunuya sa kanya? Wala siyang pakialam sa imposibilidad nito, at iniutos niya na lutisin pa rin ng system ang error na ito. Gayunpaman, habang humihingi ng paumanhin, ipinaalala sa akin ng sistemang ito na ang muling pagsilang ay isang beses na bagay at nagpadala ng alerto na nangako na si Lian ay mais-isilang na muli bilang isang tao kung siya ay mamamatay muli. Kasama rin sa alerto ang babala na ang pagpapakamatay ay hindi itinuturing na pagpapakamatay, hindi nagtagal na wala ang sistema, sa wakas ay inuulit na ang pangunahing tauhan ay magiging tao kung maaari siyang mamatay muli. Ang galit ni Lian ay napalitan ng pagkataranta,
At siya ay nanlamig at hindi makapaniwala ang mga demonyong nakatingin pa rin sa kanya nang malapitan na nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Naisip niya na kung gayon ang pangunahing tauhan ay mahihirapang balewalain ang kanilang mga negosasyon, na umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Siya mismo kung hihintayin siya ni Lian, at biglang si Lamer, isang umiinom na demonyong mage na nakaupo habang nakahalukip-kap ang mga palad at nakapikit para makapag-concentrate, ibinalita niya na naramdaman niyang May 12 tao ang paparating. Isang imahe ng lugar sa paligid nila, lumitaw sa kanyang ulo kung saan ang lokasyon ng mga demonyo ay ipinahiwatig pati na rin ang lokasyon ng Blue Alliance na matatagpuan 1 kilometro mula sa mga demonyo. Bilang karagdagan, nakita niya ang ruta ng pagtakas at sinabi na maliban sa kung sino ang may rank na A at B, wala sa mga demonyo ang karibal ng mga taong ito dahil nahuli na ang pangunahing mandirigma na nagmulat ng kanyang mga mata. Halos sumigaw siya na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang makarating sa rutang retreat sa lalong madaling panahon dahil kapag nahulog sila sa kamay ng mga tao ay mababalatan sila ng buhay. Nakasimangot, binigyan ni Lian ng espesyal na atensyon ang katotohanan na ang Blue Alliance ay napakalapit, at napagtanto na may mga tao doon at isa na siyang demonyong tumatawa sa isip. Nagpasya siyang papatayin siya ng sarili niyang mga kasosyo, at walang tigil na ngumiti, lumingon siya patungo sa mga demonyo, na nanginginig sa takot nang mapansin nila ang ekspresyon ng kanyang mukha nang walang sinasabi. Ang pangunahing tauhan ay tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa labasan, at ang lahat ng mga demonyo ay sabay-sabay na nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. At nagulat siya sa paglalakad, malayo sa kanila at pinaalala ni Tai na may mga tao doon na nagtatanong kung may sakit ba talaga si Lian na nakangiti. Nagpasya siya na ipagpaliban niya ang mga tao at hiniling sa mga demonyo na tumakas sa ngayon. Itinuro niya ang kanyang daliri sa kanyang sarili, at tinanong ng isa sa mga demonyo kung talagang gusto niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanila. Napagtanto niya at ng kanyang mga kasamahan na malaki na ang pinagbago ni Lian, at nabigla pa rin si Tai at tinanong kung ano ang sinasabi ng pangunahing tauhan, at biglang nagkaroon ng malakas na dagandong, at mababa na bahagyang nakabuka ang bibig. Nakasimangot na lumingon sa gilid at napansin ang isang magic circle na lumitaw sa hangin kung saan nagsimulang mahulog ang mga bato. Napagtanto na ito ay isang pagbagsak, tinanong ni Lian kung ito ay magic, at sa lalong madaling panahon ang mga bato na lumitaw mula sa magic circle ay hamarang sa daanan, at ang pangunahing karakter ay nagyelo. Napansin ito, at pagkatapos ay lumapit siya sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na sila ay lumaki ng sama-sama at iyon ang dahilan kung bakit sa isang kritikal na sandali, hindi nila iiwan ang sinuman. Nakasimangot na galit sa pangunahing tauhan sa pag-iisip na humiling na huwag siyang makagambala sa kanyang muling pagsilang. Pagkatapos nito, paulit-ulit ang kanyang utos ng malakas, ibinaba niya ang kanyang kamao, gayunpaman, ang kanyang suntok ay napakahina, at ang mga bato ay hindi gumagalaw. At si Bingi ay natigilan sa pagmamasid sa kanya na lumingon sa kanyang direksyon na tinawag siyang isang kaawa-awang insekto, ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na galit, siya sa isip ay napabulalas na ang kanyang kamay ay nasa matinding sakit na nabigla ng ang kasalukuyang sitwasyon ay nagtanong muli, at si Tai, na itinuro ang kanyang daliri sa pangunahing tauhan, galit na nagtanong kung ano ang tawag nito sa kanya, na huminto sa pagiging galit. Biglang ngumisi si Lian at kumpiyansa na ikinuyom ang kanyang kamay sa isang kamao at sumigaw na hindi na kailangang maliitin siya ng labis. Biglang nagtanong si Bingi, na nahihiya sa pag-iisip, kung bakit hindi niya napansin ang nakakaakit na amoy ng low bago pinayuhan sila ng isa sa mga demonyo na umalis at huwag pansinin ang pangunahing karakter, at ang iba ay sumang-ayon dito. Sinabi sa kanya na mamatay kung gusto niya upang gawin ito, kaya ipinikit ang kanyang mga mata ng inis. Sinabi ni Lian sa kanilang lahat na umalis na at tinanong kung ang mga tao ay matatakot sa kanila. Sigaw niya na hindi siya nakasagot at idinagdag na kaya niya isakripisyo ang sarili niya para manatiling buhay ang mga ito. Ang lahat ng mga demonyo, kabilang si Bingi, ay bamuka ang kanilang mga bibig sa pagkamangha nang marinig nila ang kanyang mga salita at ang pangunahing karakter, na ang mukha ay natatakpan ng pawis dahil sa pananabik. Itinikom ang kanyang mga labi ng mas mahigpit at sa isip ay hiniling sa kanila na huwag tumingin sa kanya. Si Bingi na ang mga labi ay nanginginig at halos umiyak, ngunit nakakagambala sa kanya mula sa kurbata na ito, hinawakan ang kanyang kamay gamit ang kanyang palad. Sinabi na oras na para sa kanila, ayaw umalis ni Bingi ngunit lumingon pa rin para sundan si Tai. Bagamat malungkot siyang tumingin kay Lian, ang pangunahing tauhan,
na samantala ay naubusan ng saplot na huminto sa tapat ng pangkat ng mga tao at iniunat ang kanyang mga braso sa gilid, ngumisi, tinanong sila, na sumulong dahil sasagutin niya ang lahat ng 999 na suntok, agad na inihanda ng mga mandirigma ang kanilang mga sandata at kumuha ng mga posisyon sa pakikipaglaban, nagsimulang umatake, at hiniling ng kanilang komandante na ipakita sa kanya ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban at humawak ng mahinang nakangiti. Ang pangunahing tauhan ay halos umiyak sa tuwa sa pag-iisip tungkol sa muling pagkabuhay at pag-iisip na lumingon sa sangkatauhan. Inanunsyo niya na babalik siya, at biglang lumipad sa himpapawid ang isang palaso sa napakabilis na pagtama sa isa sa mga mandirigma, at pagkatapos nito ay mas marami pa sa parehong mga projectile ang ipinadala sa mga tao. Ang isa sa mga mandirigma ay sumigaw na ito ay isang pagtambang, at mababa, na nakadilat ang kanyang mga mata, ay nanlamig sa pagkamangha, nauunawaan kung ano ang nangyayari, at si Tay na ang katawan ay umabot sa isang mas mataas na estado at ang rank ng taga-baril ay tumaas mula sa napabuntong hininga at napabulalas na sa loob ng 3 taon ay nagawa niyang kalimutan ang tungkol sa kanilang awayan. Ang sistema na nagpapaliwanag ng sitwasyon kay Lian ay inihayag na ang demonyo, ginamit ng clan ang mga kakayahan nito at tinaas ang mga miyembro nito upang madagdagan ang kanilang lakas at kakayahan. Ang pangunahing tauhan ay bamuka ang kanyang bibig sa pagkamanghang ngunit hindi nagsalita ng anuman, at si Tai ay nakasimangot at nagpatuloy sa pagsasalita, na ibinalita na pagkatapos ng kamatayan ng Demon Lord, ang paulit-ulit na sinalakay ng sangkatauhan ang kanilang mga lupain, at dahil sa hindi nila maibigay na tamang pagtutol, patuloy silang pinapatay at ninakawan ng mga tao at hindi man lang naisip na gumawa ng kompromiso. Nang kumalma, ipinikit niya ang kanyang mga mata at lumapit kay Lian, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, inamin na siya ay tama. Ang pangunahing tauhan ay hindi pa rin naiintindihan ng anuman at sa makatuwid ay hindi sumagot ng anuman, at si Bingi, na lumalapit kasama ang iba pang mga demonyo, ay sumigaw na dumating na ang oras para lumaban ang mga demonyo. Sumimangot siya ng determinado, naglalabas ng mahiwagang enerhiya mula sa kanyang sarili, at ang mga miyembro ng squad ay kinilabutan sa kanilang nakita at nagtanong kung ano ito. Lumingon si Lian sa ibang mga demonyo at tinanong ang sarili kung ano ang nangyayari. Ibinuka niya ang kanyang bibig sa takot at tinanong ang kanyang sarili kung nag-i-imagine ba siya ng mga bagay. Si Bingi ay nasa pinakamataas na estado na rin, at ang kanyang Galactic Mage rank level ay tumaas mula B hanggang sa isang rank gamit ang magic, bumangon siya sa hangin. Nang tumingin ng masama sa kanyang mga kalaban at nag-aanunsyo na sila ang nagbabala na hindi sila Otres, ang isa sa mga mandirigma ng tao ay sumimangot at desperadong nagtanong, hindi ba't sinabi ng mga demonyo na ang pinakamataas na rank sa kanila ay ang rank B? Nagtataka sila kung bakit at lumitaw ang isang rank sa kasong ito, at marami sa kanila ang nakatitiyak na hindi ito mangyayari habang itinaas ang kanyang palad at nag-activate ng mahika, at isang malaking bilang ng mga bato ang nabuo sa hangin sa itaas ng kanyang mahigpit na pinagsama-sama noong na-activate ang banal na pagkawasak. Ang batong projectile na ito ay nahulog, at sa gayon ang asul na alyansa ay nagtatanggol sa kung gaano kalakas ang pag-atake, isang malalim na lungga ang lumitaw sa lupa, at ang mababa, kasama ng iba pang mga demonyo, ay tumigil sa gilid ng butas na ito upang tumingin sa ibaba. Ang asul na alyansa ay naging isang tumpok ng abo, at ang pangunahing tauhan ay tumingin dito. Sa dilat na mga mata, ang iba pang mga demonyo ay nagulat din, at si Bingi ay ngumiti, nasiyahan sa kanyang sarili. Ang sorpresa ni Lian ay biglang nagbigay daan sa kawalang kasiyahan, at siya, na natatakpan ng pawis dahil sa pananibik, ay natanto na hindi lamang siya namatay kundi pati na rin si Rose nang ipaalam sa kanya ng system ang pagtaas ng antas, na nagsasabi na para sa pagpatay sa isang asul na unyon, kumikita siya ng 10,230 puntos at tumataas sa ika-10 antas na tumatanggap ng rank D, bilang karagdagan. Ang sistema ay nagbabala na siya ay ipanganak na muli sa angkan ng tao kung siya ay namatay at ang pangunahing karakter, na umiiyak sa kawalan ng pag-asa, ay nagpasya na mas mabuti para sa kanya na mamatay kaysa umakyat ng kaunti mamaya sa lungsod sa mansyon ng pamilya Ho. Kalagitnaan ng Chow, ang Assistant Demon Lord, isa sa 3 dakilang opisyal ng administrasyon, ay galit na nagtanong kung nabigo ang kanilang plano, kumunot ang noo niya, at ang isa sa mga demonyong nakakuyom ang kanilang mga palad ay yumuko ng may paggalang na nagpapatunay dito at sinabing nakalkula na nila ang oras kung kailan mapapaligiran ang prinsesa ng Blue Alliance.
Iyon ang sandali kung kailan siya mawalan ng pag-asa, at pagkatapos ay aakayin ni Wuan ang mga sundalo upang iligtas siya at ipakita ang kanyang walang hangganang kagandahan at katapangan sa harap ni Bingi. Sa pagsasabi nito, ipinakilala ng demonyo si Wuan, na nakaupo sa isang kabayo, upang itaas ang isang sibat na may watawat. Pagkatapos nito ay pumasok siya sa labanan, sinira, kasama ang iba pang mga paksa, ang isang malaking bilang ng mga kaaway. Pagkatapos noon, kinailangan ni Wuan na ikalat ang lahat ng mga bangkay ng mga tao at yakapin ang prinsesa sa kanyang mga bisig. Idiniin ito sa kanya habang ngumingiti ayon sa plano. Sa sandaling iyon ay dapat na umibig si Bingi sa kanya, ngunit walang nakakaalam na ang detachment ay itinayo at independenteng matatalo ang alyansa, ang dahilan kung bakit nabigo ang misyon. At idinagdag din ng demonyo na ang ilan ay nagsasabi na ginaisang ni Bingi ang kanyang maharlikang kapangyarihan, at napagtanto ni Kia na maaaring ito ay talagang isang magandang bagay at lumingon sa gilid. Tinitingnan si Hyun, ang general at isa sa 3 dakilang bamantong hininga ang mga kinatawan ng militar na nakaupo sa kanyang trono at nagpahayag na sa anumang kaso ang lahat ng kapangyarihan ng militar ay nasa kanyang mga kamay, kung kaya't dahil sa kanyang katayuan, pipilitin ng hukuman si Bingi na pakasalan ang kanyang anak, at walang sinuman ang maglalakas loob na tumutol. Naisip niya kung paano mangyayari ito at inutusan ang katulong na ipaalam ito kay Wuan dahil bukas ay magsisimula na silang manligaw. Matagal na niyang alam na mabibigo ang planong ito, at nakasimangot siya na hindi nasisiyahan. Kasama nito sa panahong ito, ngumiti si Bingi, na naliligo at inamin sa sarili na hindi niya inaasahan na magpapakita ng ganoong katapangan si Lian sa mga delikadong sandali. Natapos na ang kanyang plano, at sa pagtawag kay Lemur, hiniling niya sa kanya na dalhin ang pangunahing tauhan dito dahil gusto niyang gantimpalaan siya. Nakangiti kay Lemur, inilagay niya ang kanyang palad sa kanyang mga labi at tinanong kung gusto ba talaga siya ni Pai na gantimpalaan. Ipinakilala niya si Bingi, na nakaupo sa kama na napapalibutan ng mga talulot ng rosas, at sinabing nakikinig siya at papunta na siya. Napansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nasisiyahang tanong ni Bingi kung ano ang iniisip niya. Sa parehong oras, umupo si Lian na napapalibutan ng mga bote at tumingin sa window ng system, na nag-abiso sa kanya na nakolekta niya ang mga puntos at pinayuhan siya na ipamahagi ang 120 puntos ayon sa ilang mga katangian. Itinuro ang kanyang daliri sa sistema, inihayag ni Lian na oras na para sa kanya upang mamatay at natanto na ito ay mas mahirap kaysa sa kanyang naisip. Ipinatong ang palad sa baba, binuksan niya ang stats window kung saan sinabing isa siyang D-rank elite na demonyo sa level D1. Ang lahat ng kanyang mga estatistika ay pinarami ng 400%, lakas ay 56, bilis ay 41, at pisikal na lakas ay 61, emosyonal na lakas ay 9, ang lakas ng pag-iisip ay 11, at ang kabuuang puntos na nakuha ay 120. Matapos pag-aralan ng mababang ito, napagtanto niya na ang level D ay hindi ganoon kalakas ngunit nabanggit na ito ay labis pa rin para sa mga taong hindi niya maintindihan kung sino ang maaaring pumatay sa kanya. Ngunit bigla siyang nag-ambala sa kanyang pag-iisip nang tumakbo si Lemur sa silid, kung saan tuwang-tuwang sinisigaw ang kanyang pangalan at ibinalita na hinahanap siya ni Bingi. Nakangiting bulalas na sa wakas ay nandito na siya at naglakad palapit sa kanya, at nagulat siya nang mapansin ang gawin nito. Bahagyang nauutal, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Ngumiti si Lian at ipinikit ang kanyang mga mata, sinimulang itulak siya ng mas malalim papasok sa silid, at napansin ni Lemur na lasing. Na siya ngunit lumakad pa rin siya nang hindi nilalabanan ang pangunahing tauhan na nagpakasal, bulalas niya na siya lamang ang makakatulong sa kanya at hiniling na patayin siya. Namangha sa Lemur na ito, kinilig siya, ngunit bigla siyang ngumiti ng nahihiya at mababa, napansin na hindi siya makikipagtalo, at tinanong ang sarili kung totoo ba talaga itong ngumiti at inisip na karaniwan ay hindi siya mabangis at tinanong kung ang lahat ng ito ay dahil sa alak na nainom niya ay naisip na kukunin niya ang martilyo at maghahatid ng isang malakas na pag-atake na magpapadala ng mahinang pagbagsak sa lupa, ngunit ipinahayag niya ng malakas na ngayon ay hindi ang tamang oras para doon. Dinala ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Ngumiti siya, nagbabala na ngayon ang pangunahing karakter ay kailangang pumunta sa prinsesa. Maya-maya, tumikim si Bingi at sinabi ang pangalan ni Lian habang nakatayo sa tapat nito sa throne room at napabulalas na kamangha-mangha ang kanyang performance, kaya naman maganda ang ginawa niya. Gusto niyang gantimpalaan siya ng titulong first class at sinabing mula ngayon ay ligtas na siyang makapasok sa palasyo. Napangiti siya nang tumingin sa kanya,
At bukod doon, nagpasya siyang ibigay sa kanya ang costume ng Kingslayer na tutulong sa kanya na maging isang tunay na bayani. Si Lemur na ang mga mata ay kumikinang sa paghanga, ay ngumiti at naisip na ang gantimpala ay ang sagradong damit ng nakalipas na hari ng demonyo. Natitiyak niya na ito ang pinakamagandang gantimpala na maaaring ibigay, at ipinakita ng sistema ang mga katangian ng suit ng Slayer King, na nagpapaliwanag na ito ang kagamitan sa labanan ng nakaraang Demon King na ginamit upang magpakawala ng mapangwasak na pag-atake. Ang epekto ng paggamit ay lubos na nagpapataas ng kapangyarihan ng nagsusuot, at ang mga aksesory ng kagamitang ito ay kasama ang Clean Belt, ang World Plus Bracelet, ang Constellation Necklace, ang Milky Way na singsing, at ang maliwanag na guwantes na buwan, ang Heavenly Demon Shield, at ang Battle Armor ay binubuo ng isang Barlog Mask, ang Heavenly Demon Scale Armor at din Enchanted Combat Boots. Ang sandata ay ang Heaven Demon Supreme na sandata, pati na rin ang Forged Stone, at pagkatapos umakyat sa Heaven Demon Weapon level, dapat ay tumaas ang pagtingin nito sa armor na natanggap niya at bumulakas na ito ay lubhang kapakipakinabang. Pagkatapos nito, lumingon siya, inihayag niya na kailangan niyang pumunta kung iyon lang ang tinitingnan. Ang kanyang backbingi at Lemur ay sabay-sabay na napansin na siya ay determinado, at sinabi ni Bingi na siya ay lumaki ng husto, na tinatawag siyang napakagwapo. Hindi nagtagal ay umalis na ang pangunahing tauhan sa palasyo ngunit napalingon sa gilid at napansin na kaming si Ming, isa sa 3 dakilang mambabatas, ay medyo nakatayo sa gilid, kumunot ang noo niya na may sama ng loob at naibulalas ng isip na umalis din si Lian sa palasyo sa gabi ngunit nagpasya na hindi ito ang pinakamahalagang bagay at tinanong kung paano nang ahas si Bingi na ibigay sa kanya ang costume ng Killer King. Malakas niyang ibinulalas na hindi na kailangang gantimpalaan ang isang simpleng kawal na tulad niyan, binanggit na ang ganoong bagay ay hindi angkop para sa isang pinuno. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, napakuyom ang kanyang panga sa kawalan ng kasiyahan, iniisip na sa buong buhay niya ay siya ay tumatambay at tumutulong sa lahat, at si Bingi ay pumikit dito at hindi man lang nagpasalamat, pinilit niya itong tumabi. Kasama ang demonyo pero distracting siya mula sa kanyang mga iniisip, ang pangunahing tauhan ay lumapit sa kanya at tinawag siya, nakuha ng matanda ang kanyang atensyon, nakasimangot na galit na galit. Nanlaki ang mga mata ni Ming at nagtanong sa sarili, ano kaya ang tawag sa kanya ni Liana? Siguradong mayabang ang pangunahing tauhan at gustong isipin kung ano ang gagawin nito sa kanya, ngunit biglang inabot ni Lian sa kanya ang isang malita na naglalaman ng mga donasyong kagamitan at ibinalita na siya ay pagbibigay nito sa kanya. Tumigil sa galit si Ming, gulat na tiningnan niya ang sandata at pagkatapos, ibinuka ang kanyang bibig, tinanong kung talagang para sa kanya ito ay natatakpan ng pawis dahil sa pananibik, at ang pangunahing karakter, na bahagyang nag-aalala sa reaksyong ito, ay nakumpirma pa rin na siya ay talagang ibinibigay ito sa kanya, iniisip na gusto niyang mamatay at hindi lumakas, kaya naman nagpasya siyang ibigay sa kanya ang kagamitan, ngunit malakas siyang ngumiti at nagbigay ng thumbs up, na ipinahayag na talagang pinahahalagahan ni Bingi ang trabaho ni Ming at sa makatuwid ay inatasan siyang bigyan ng reward ito. Iyon ang dahilan kung bakit pinayuhan niya siya na tretuhin ang bagay na ito ng may pag-iingat, at habang sinasabi niya ang mga salitang ito, inilagay niya ang isang nakapagpapatibay na kamay sa balikat ni Ming, at nang hindi naghihintay ng sagot, umalis siya at ang baluti. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang umalis, winuwagayway ang kanyang kamay ng column, natigilan si Ming, nabigla sa sitwasyon, at ang mga gwardya na nakatayo sa tabi niya ay nagkatinginan sa isa't isa sa katahimikan at nalilitos saglit na napaluha, itinaas ni Ming ang kanyang ulo at lumingon kay Bingi, humingi ng tawad, na bumubulalas na siya mismo ay mas masama kaysa sa kahit sinong hayop, hindi siya nasiyahan sa kanyang sinabi kamakailan, at hinawakan ng armor case sa kanyang sarili, nangako siyang aayusin niya ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lian na bumaba sa mga hakbang sa tabi ng isa sa mga gawain, ay ipinapalagay na ang lahat ay pareho dito tulad ng dati at nagpasya na bukas ay pupunta siya sa ibang lugar upang mamatay, at biglang narinig niya ang isang tao na bumaling sa isang mas mahalaga. Bulalas niya na ang taong ito ay bumalik, binibigyang pansin ang mga salitang ito, at sa mga boses na narinig na ang kausap ay sumang-ayon sa mga salita ng kanyang ward at nagtanong kung bakit nagmamadali ang kanyang ama na tinawag niya ito. Ang demonyong lingkod, na nakayuko kay Uan, ay nagpahayag na ang general ay nagpasya na isagawa ang plano bukas,
at ang mga taong mababa ang interes ay sumilip sa sulok ng bahay na nanunood ngunit siya ay nananatiling nakatago sa demonyo. Samantala, inanunsyo niya na ang general ang mamumuno sa mga sundalong demonyo at mag-aalok sa ngalan ni Wu at Fering, at kung sino man ang laban dito, papatayin lang nila ang demonyong ito. Natigilan ang pangunahing tauhan, hinigpitan ang paglapat ng kanyang mga labi, at binigyang pansin ang katotohanang mamumuno sa hukbo ang mga demonyo at papatayin din ang mga hindi sumasang-ayon. Napapikit siya, kumunat ang noo, kontentong ngumiti, at napagtanto na ito ang kailangan niya. Nagpa siya na oras na para kumilos. Kinabukasan, maraming demonyo ang nagtipon sa conference hall ni Yu at ang pinakamahalaga sa kanila ay nagtipon sa paligid ng trono kung saan nakaupo si Bingi, na nasa silid din. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, pagod na inamin sa kanyang sarili na hindi niya inaasahan na ang pagpupulong sa umaga ay magiging napakalungkot. Sa isip niya ay iminungkahi na mabilis silang magsimula sa pakay, at sa sandaling iyon ay inihayag ni Kiagrin na iginagalang nila siya sa loob ng 3 taon, kaya natuwa sila na nakakuha siya ng makapangyarihang kapangyarihan. Idinagdag din niya na ang hukbo ng tao ay naghahanda sa pag-atake, ngunit salamat sa tulong ng general, nagawa nilang maiwasan ang pag-atake. Inihayag ni Bingi na ang general ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho, dahil siya ang namumuno mula pa noong paghahari ng kanyang lolo, na pagpasyahan niya na kailangan niya itong gantimpalaan ng bukas palad at sa pagtayo sa malapit. Inihayag na kung inaalok ito ni Bingi, mayroon siyang isang bagay na tumatawag kay Wuan ng mas malapit, hinintay niya itong humakbang at nagtanong. Si Bingi napakasalan si Wuan simula nang lumaki silang magkasama pagkatapos ng lahat ng nakakunot ang noo. Mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga labi. Pinagmamasdan si Bingi, at nakangiting tuwang-tuwa siyang naalala na 3 taon na silang hindi nagkita at tinanong kung talagang gusto niya ang isang taong nakakakuha ng kanyang atensyon. Ang general at muling inulit ang kanyang kahilingan na nagsasabing si Bingi ay dapat na maging Wuan consort at nagulat si Bingi. Sa wakas ay naunawaan ang diwa ng kahilingan at iminulat ang kanyang mga mata ng mas malaki sa pagkamangha. Sumimangot siya at muling nagtanong. Inutusan niya ang general na huwag magbiro ng ganoon dahil wala sila ni Wuan sa ganoong uri ng relasyon at ipinagpalagay na hindi ito ganoon kahalaga at iminungkahi na iwaksi ni Bingi ang kanyang mga pagdududa dahil ang angkan ng demonyo ay hindi kailanman pinamunuan ng isang babae at marami ang natatalo. Magtiwala sa kanya pagkatapos umakyat si Bingi sa trono ayon sa hula niya na magsisimula ang sibil na alitan, ngunit kung pakakasalan niya si Wuan, walang maglalakas loob na magsalita. Ang mga demonyo sa likod ni Wuan ay sumang-ayon na ito ay makatwiran at ibinulalas na siya ay sobrang gwapo at matapang, na ginagawa siyang isang ideal na kandidato ng asawa, na ikuyong ni Tai ang kanyang panga, nakasimangot, ipinahayag na ito ay walang kaparerekan, at sinabi niya kay Bingi na hindi niya kailangang pumasok, tumingin sa gilid ng hindi sigurado at nagsimulang magsabi ng isang bagay, ngunit bago siya magkaroon ng oras upang sagutin ang isang bagay na maliwanag, si Lian ay biglang ngumisi at sumimangot at tinanong ang kanyang sarili, ito ba ang kanyang pagkakataon na paparating? Naglakad siya patungo kina Bingi at Tai, nang mapansin ito, at tinawag siya, tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ang pangunahing tauhan na nasa tabi ni Bingi ay hinawakan ang kanyang kamay, at siya ay tumili. Hindi inaasahan na ito ay nakasimangot na ipinag-utos na hindi siya dapat sumang-ayon kina Wuan at general, dahil ang bawat demonyo ay malaya at sila mismo ang may karapatang magdesisyon kung sino ang papakasalan. Gulat na tumingin sa kanya si Bingi na medyo nahihiya sa lapit at pagkatapos ay nag-aalangan na pinaikit ang kanyang mga mata, sinubukan niyang tumutol kay Lian habang tumatawag. Tinanong ng isang matandang lalaki kung sino ang nagbigay sa kanya ang karapatang ipahiwatig ang kanilang pinuno, si Ming, na bahagyang nakabuka ang bibig sa gulat. Nang maalala na siya ang nagbigay sa kanya ng sandata, biglang nagngiting si Bingi na nahihiya na humingi ng tawad sa kanya, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, siya ay lumapit sa kanya, sumigaw ng may pananakot na ginawa niya ang lahat para umunlad ang kanilang angkan at pinaalalahanan sa kanila na siya lamang ang general na hinirang para sa 2 termino ng sabay-sabay. Ipinahayag niya na siya ay isang mahusay na commander na sinusunod ng lahat at sumigaw na kailangan niyang pag-isipang mabuti ang lahat bago magbigay. Bilang pangwakas na sagot, isang nagbabantang mahiwagang aura ang nagsimulang kumalat mula sa kanyang katawan, at biglang iginuhit ni Tai ang kanyang pana. Sumimangot at nag-utos na hindi dapat isipin ng general na agawin ang palasyo dahil hindi niya ito hahayaang makalapit dito. Si Ming din ang naghahanda sa pakikipaglaban,
Inutusang bantayan ang kanyang pag-uugali, at inihayag ng general na mayroon siyang buong hukbo sa kanyang mga kamay at tinanong kung sino sa kanila ang maglalakas loob na salungatin. Nakatayo siya roon na naghihintay ng sagot, at bahagyang napangiti si Wuan habang ang mga demonyo sa likod nila ay naging maingat, naghahanda para sa isang posibleng labanan. Sa wakas, tumingin si Bingi na malungkot niyang pinakiusapan ang iba na itigil na ang pagtatalo at pagkilala na, at tama lang ang pag-anunsyo na kailangan niyang sumang-ayon ay biglang pumikit, tumawa ng malakas, at nagtanong kung talagang madali siyang sumuko. Ipinaalala niya sa kanya na ang royal blood ay damaloy sa kanya, at ngumingiti ng mapanlait, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinanong kung siya ba ay talagang natatakot, lumalapit sa kanya at tinitingnan siyang mabuti, at ang pangunahing karakter ay nakasimangot at nakasandal at dumura sa kanyang mukha, nakakuyom ang kanyang panga, at mahinang tinapik ang kanyang pisngi gamit ang kanyang palad. Inamin niya na siya ay isang mahusay na general, ngunit tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang mag-utos sa unang lugar. Nakakunot ang noo, itinikom niya ang kanyang panga at tinanong kung ito ay mula sa isang kawan ng mga baka. Iminungkahi din niya na baka ito ang pinuno ng mga aso at tinanong kung naiisip niyang kutsain si Bingi at galit na itanong kung ano ang sinasabi ni Lian. Nakangiting itinuro ng pangunahing karakter ang kanyang kamay kay Bingi, na ibinulalas na, bukod sa iba pang mga bagay, siya ang pinakamalakas na demonyo at ang kanyang katayuan ay mas mahalaga kaysa ito, at siya mismo ay mas malakas kaysa sa 10,000 katao na pinagsama. Tinanong niya kung karapat-dapat ba siyang marinig ni Bingi ang pananalitang ito ay sumimangot sa disgusto at pagkatapos ay galit na nagtanong kung ano ang sinasabi ni Lian. Sumigaw siya na ang kanyang anak ang pinakamalakas at tinanong kung sino ang mas karapat-dapat kaysa sa kanya. Si Lian na nakalagay ang kanyang mga palad sa kanyang mga pisngi, ngumiti. Ibinubulalas na siya ay maaaring maging mas karapat-dapat at sinabi na silang dalawa ay magkasama sa isang kuweba ilang araw lang ang nakalipas. Sa kanyang imahinasyon, naisip niya ang kanyang sarili na nakatayo at nakayakap kay Bingi, na nakapikit at nakangiti ng satisfaction at ngumingiti sa tuwa. Ngayon napagtanto niya na tiyak na papatayin siya ni Nan, ikinuyong ng general ang kanyang mga palad sa mga kamao, patuloy na naglalabas ng mahiwagang enerhiya. At si Tai na natakot ay mas lalong nagmulat ng kanyang mga mata nang mapagtanto niya na si Lian ay naglakas loob na sumalungat sa general at si Lemur ay nakangiting masigasig at itak na bumulalas na ang pangunahing tauhan ay napakatapang, at ang natitirang mga demonyong nakatayo sa bulwagan ay nagsimulang mag-usap, at may nakapansin na ang ilan ay nagsasabi na nang si Bingi ay napapaligiran ng Blue Alliance. Si Lian ang tumayo para sa kanya, nagtatakang tanong ng ilan, totoo ba talaga ito? Ang pagdududa ay dahil sa katotohanan na hindi pa nila nakita ang pangunahing tauhan, at sa ngayon, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Nahihiyang naisip na si Lian ay nagsasapanganib para sa kanya na galit na ikinuyom ang kanyang mga panga at yumuko sa ibabaw. Ang pangunahing tauhan ay nagtanong ng may pananakot kung gusto na ba niyang mamatay. Ikinumpas ang palad sa direksyon niya, pumayag si Lian na minadali ito at hiniling na patayin siya. Ipinangako ng general na pagsisisihan ng pangunahing tauhan ang kanyang mga salita at sisigaw na papatayin siya at lalamunan siya ng buo. Nagsimulang maglabas ng mahiwagang enerhiya at tumutok sa isang lugar upang hampasin at tinawag si Lian, at ang demonyong nakatayo sa paligid ay nagsimulang magmadali sa bawat isa, at ang iba ay naghahanda na tumakas nang mapagtanto nila na ang kanilang ginagawa ay ang dakilang kapangyarihan ng general. Ipinapalagay nila na tapos na ang lahat at nagsisiksikan. Nagsimula silang tumakbo palayo sa gulat at sa pagkuha sa isang posisyon na maginhawa para sa paghampas ay mabilis na iwinagayway ang kanyang kamay, na tinamaan ang pangunahing karakter sa tiyan dahil sa kung gaano kalakas ang pag-atake na ito. Lumipad pabalik si Lian, at napagtanto ni Ming, na tumakbo pasulong na sinusubukang protektahan siya, na hindi siya makakarating sa oras. Ang pangunahing tauhan na lumilipad pabalik sa kabila ng katotohanan na ang isang butas na nabuo sa kanyang katawan mula sa suntok ay masayang ngumiti at lumingon kay Lian, sinabi sa kanya na hintayin siya dahil malapit na silang magkita. Isipin kung gaano siya bahagyang umiiyak sa tuwa na tatayo sa tabi ng masaya, na may mga luha rin sa kanyang mga mata at inilapat ang kanyang palad sa kanyang pisngi. Huminto lang ang paglipad ng Lian nang tumama ito sa isang balakid, at ang lakas ng impact ay nagpadala ng malalaking ulap ng alikabok sa hangin. Sa pagtingin sa tsiyaw na ito, nanginginig siya at pasimpleng tumayo, maingat na pinagmamasdan ang nangyayari sa paligid niya, ngunit bigla rin bang nakatayo sa malapit na nakasimangot sa pagkataranta.
na napansin na sa gitna ng alikabok at apoy na lumitaw, ang silhouette ni Lian, na bumangon sa kanyang mga paa ay makikita na nababalot ng pawis dahil sa pananibik ay lalo lamang sumimangot at napapikit at tinanong kung ano ang nangyari sa butas na nabuo sa katawan ng pangunahing tauhan, at siya mismo ay natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga daloy ng mahiwagang enerhiya habang ang isang demonyong utos ay lumitaw sa hangin sa itaas ng kanyang ulo na pumipigil sa nakamamatay na pinsala. Ang sistema ay nagpahayag ng antas at ang pakikipag-usap tungkol sa demonic order at load na tinatalo ang army squad ay nagsabi na siya ay tumaas sa level 40, kaya ngayon ang kanyang ranggo ay nasa level A1 bilang karagdagan sa pangunahing karakter ay nakatanggap ng mga bagong kasanayan, tumaas ng 30% ang kanyang depensa, lahat ng mga tagapagpahiwatig ay nadagdagan ng 5 puntos, at dapat na magkabisa ang paglaban kapag nakatanggap si Lian ng 15 hits. Pagkatapos nito ay isaaktibo ang isang critical na hit na tumitingin sa window ng system sa pagkabigla. Ang pangunahing karakter ay natigilan, at ang mga demonyo ay namangha sa kanilang nakita ay nakaakit ng atensyon ni Bing at nagtanong kung si Lian ay pinatalsik ang general. May nagbulalas na ito ang unang pagkakataon na nangyari ito, na napansin na walang nakatiis sa pag-atake niya bago si Lian, hindi pinansin ang mga ito. Nakatayo pa rin na nakatingin sa sistema sa pagkabigla at binuksan ang kanyang mga mata ng mas malawak at binuksan din ang kanyang bibig sa pagkamangha sa sistema. Samantala ay bumulalas na ang demonyong tumanggap ng utos ay tumatanggap ng buong pagtitiwala ng lahat ng mga demonyo, kaya sa hinaharap ay ipagkakaloob ng pinuno sa pangunahing tauhan ang posisyon ng Commander-in-Chief B, nakadamit na mababa na may kaseryosohan sa kanyang boses, na sinasabi na ang kanyang lolo at ina at ama ay ipinagkaloob sa kanya ang utos, at sinabi niya na mula ngayon siya ang magiging pinuno ng hukbo ng mga sundalong Yangga. Si Lu Bingyi ay kasalukuyang nasa pinakamataas na estado. Kumunot ang kanyang noo, nakatingin kay General na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Ang mga kislap ng kanyang galit ay tila lumipad sa paligid niya, at ang mga sungay sa kanyang ulo ay lumaki na kumakalat tulad ng mga sanga ng isang puno. Aniya, ay nakakakuha ng pinakamataas na karangalan. Unti-unti na siyang kumalma, ang spell ng kanyang magic ay nawala, at si Bingyi ay bumalik sa kanyang karaniwang normal na estado. Ibinaba si Lian, pababa ang tingin, ibinalik sa General at Lian, sinabi niyang simula ngayon ay magiging general na rin si Lian kasama si General, at mamumuno sa hukbo ng demonyo. Binigay ni Bingyi ang kanyang kamay, itinuro ang dalawang nagngangalang demonyo. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka dahil malinaw na hindi ito ang gusto niya. Binalingan niya ng isip si Bingyi sa pag-aakalang ito ay isang magandang bagay dahil ngayon ay maaalis na niya ang kanyang kapangyarihan. Tiningnan niya ito ng mabuti nang hindi ipinapahayag ang kanyang emosyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, naisip niya na wala pa ring mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, namayani ang katahimikan sa hall. Tahimik na nagkatinginan ang mga kalaban, at pagkatapos ay nagpasya si Ming na basagin ang katahimikan. Malakas na binati ang bagong general. Itinaklap niya ang kanyang mga kamay sa isang magalang na kilos, hawak ang tapis area na may watawat sa kanyang mga kamay, nakangiti at sumisigaw na binabati nila si General Golo. Ainal-alayan din siya ni Yen Tha, nakangiti rin itong nakahalukip-kap bilang isang magalang na kilos at binabati si Lian sa panunungkulan. Ang mga demonyo na naroroon din sa bulwagan ay nagsimulang mag-echo ng kanilang pagbati kay General Gan Lian sa kanyang bagong posisyon, lumuhad sila bilang paggalang sa bagong pinuno ng hukbo, napayuko din si Ming, tinitigan siya ng matalim na dulang. Tumingin si Wuan sa mga miyembro ng demonic army na nakayuko sa mababang ekspresyon, ngunit hindi pa rin siya nagpakita ng paggalang, tiningnan ito ni Lian ng may pagtataka, nagmumura ng malakas, baka sa mukha niya ang puro disappointment, at nadagdagan na naman daw ang hirap. Galit niyang sinabi na may kung anong demonic order pala ang nakakuha ng tiwala ng kanyang kamahalan, ikinuyong niya ang kanyang kamao, at literal na nasunog ang kanyang katawan sa galit. Sinabi niya na may galit sa kanyang boses, paano pa siya mamumuno sa army at Valentuna at tanong niya kung mayroon ba siyang karanasan sa mga labanan. Malinaw na tiwala siya sa sarili, kaya agad niyang idinagdag na siya lamang ang maaaring maging pinuno kapag sinusubukang kumbansihin ang mga naruroon na siya lamang ang konektado sa mga ninuno, may ngiti sa kanyang mukha, at buong pagmamalaki niyang itinuwid ang kanyang likod. Sinabi na si ninuno ang pinakamahalaga sa kanila at sinabi na ang mga kinikilala ng kanilang mga ninuno lamang ang karapat-dapat sa kapangyarihan, may bahid ng panunuya sa kanyang boses,
kaya sinabi niya na kung ang pangunahing tauhan ay makakakuha ng pagsang-ayon ng ninuno, pagkatapos ay ibibigay niya ang kapangyarihan sa kanya, at lahat ng naruroon ay ibinaling ang kanilang tingin kay General Wuan, na nakatayo kasama ng kanya habang si Lian ay matamang nakikinig sa inat bingi na nakatingin din na nakakunot. Ang kanyang mga kilay, si Yanai ay nagmura ng malakas, sinabi niya na walang umalis sa hideout ni Luya na buhay sa loob ng 100 taon, galit na galit si Yentai sa kanyang mga sinabi kaya tinanong niya kung ano ang kanyang gagawin. Galit na lumakad si Yentai palapit, ibinuka ang kanyang kamay sa gilid, inilipat ang kanyang mga kilay sa tungki ng kanyang ilong dahil sa disgusto, ngunit si Ming, na kanina pa nakatayo sa kanyang likuran ay hindi rin tumabi at sumisigaw sa kanyang galit na boses na napatunayan na ni General Go Lian ang kanyang sarili. Galit niyang sinabi na oras na para makinig sa Demon Lord. Pumasok si Luang sa pagtatalo at agad na sumang-ayon ng malakas sa mga pagtutol ng matatanda, sumisigaw na hindi siya dapat pinapasok sa yungib. Seryoso niyang sinabi na bawal ang lugar na iyon at maaari siyang mamatay doon, kaya hindi na kailangang pumunta. Sa wakas ay nagising na ang kanilang kumpiyansa sa kanya, kaya't inilipat niya ang kanyang kamay sa gilid na parang pinuputol ang anumang pagtatangkang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Ngunit ang pangunahing tauhan ay may iba pang mga plano at layunin. Naisip niya sa pagtataka, wala bang buhay na lumabas doon na agad na nagtanong sa sarili ng isang masayang tanong, mamamatay ba siya kung pupunta siya doon? Nakikita rin sa kanyang mga mata ang bagong plano sa kanyang ulong general at tumawa lamang ng malakas bilang tugon, tinitingnan ang kanyang mga kapanalig sa kanyang paligid, magbibiro pa sana siya sa biglaan nilang pagtanggi, ngunit bigla siyang naputol ng pangunahing tauhan, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay napalingon kay general na agad na sinabing sarkastikong hindi ito masamang ideya, na ikinagulat ng lahat, sinabi ni Lian na pumayag siya na itinaas nito ang kanyang kamay na para siyang scroll sa kanyang desk, bahagyang ngumiti na kahit sinong fox ay hahatulan siya. Ang parehong pangunahing tauhan ay same time na nagtanong kung saan siya dapat pumunta dahil gusto niyang pumunta kaagad. Lahat ng naruroon ay bamuka ang kanilang mga bibig sa gulat, ang kanilang mga panga ay handang tumama sa sahig sa kanilang narinig, parang nabigla silang lahat. Habang nakatingin sa pangunahing tauhan sa katahimikan, kahit na si Hanan ay hindi makasagot ng kahit anong sarkastiko sa sandaling ito, ilang taon na ang nakalilipas, ang angkan ng demonyo ay nahaharap sa matinding panganib, at upang maprotektahan ang angkan, isinakripisyo ni Lord Lun ang kanyang sariling buhay para sa mga demonyo dahil iniwan sila ng kanilang dakilang pinuno sa napakahirap na sandali. Ang mga demonyo ay sumisigaw sa sakit habang sila ay nanunood, ang kanilang dakilang mandirigma ay namatay sa harap ng kanilang mga mata. Tinatakan niya ang mga labi ng kanyang kaluluwa upang magamit pa rin ito upang makapasa sa mga mortal na pagsubok, na walang sinuman ang nakatapos. Ang kanyang kaluluwa ay nakalok sa isang lugar na malayo, sa ilalim ng lupa, ito ay literal na nakakadena upang walang buhay na kaluluwa ang makapasok doon ng ganoon kadali. Ipinaliwanag namin ni Ming na isang pangkat ng hindi bababa sa 2 tao ang kinakailangang pumasok. Lumingon siya, tumingin sa kanyang balikat kay General Ming, at tinanong siya, sino ang pupunta doon maliban kay General Gan at Lian? Ang mga demonyo na naruroon sa lahat sa sandaling iyon ay nagsimulang bamulong. Dahil sa takot, ang isa sa kanila ay napabulalas ng hindi sigurado, na nagsasabi na ito ay lubhang mapanganib doon. Tanong ng demonyo, may gustong mamatay ng ganito. Ang mga demonyo ay agad na dumating sa konklusyon na dapat nilang kalimutan ang tungkol sa ideyang ito dahil walang pupunta doon. Tumawa ng malakas si General, na nakatingin sa mahihinang mga demonyo na may paghamak. Itinuon niya ang kanyang tingin sa mababa at sinabi na kung gayon ay dapat siyang pumunta ng mag-isa at maniwala na kung hindi man lang siya makahanap ng kapareha, kung gayon anong uri ng pag-uusap ang tungkol sa pamamahala ng isang buong hukbo. Gayunpaman, laban sa lahat ng inaasahan, isang kumpiyansa na kamay ang nag-abot mula sa karamihan ng tao kung sino ang gusto at sumigaw na siya ay sasama sa kanya. Bakas sa mukha ang kumpiyansa na tumingin sa kanyang ama na si Hoang na may galit na tingin. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Si Wuan ay isang A-rank na demonyo ng general at sinabing galit at tanungin siya kung ano ang sinabi niya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang na para bang sinabi ng isang nagmamalasakit na ina na hahayaan siyang pumunta doon ay maglalagay din ng kanyang gawain sa kanyang balakang, nakatayo sa harap ng kanyang ama, tulad ng isang desmayadong binatilyo na nasaktan niya.
tinanong niya ito kung talagang iniisip ng kanyang ama na siya ay mas masahol pa, samantala, siya ay nanatili sa gilid ng tinitingnan ang melodrama na ito mula sa malayo, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang mga nangyayari sa demon world na ito. Ang isa sa mga ordinaryong demonyo na tumutol ng may pag-aalala ay nagsabi na si Hyun ang kinabukasan ni Yuna, kaya paano siya maaaring makipagsapalaran. Lumingon si Won na may disgusto, nakatingin sa kanyang nasasakupan, agad niyang sinabi na gusto rin niyang ipakita ang kanyang lakas sa kanyang honor. Kumpiyansa na itinuro ni Won ang kanyang hinlalaki sa kanyang sarili, habang ang isa pang kamay ay nasa kanyang balakang. Sinabi niya na gusto niyang gawin ito dahil siya ang magiging pinuno ng Yuna. Ngayon ang mga demonyo na naroroon sa bulwagan ay nagsimulang umalali sa kanya ng masaya, na sinasabi na ito ay inaasahan mula kay Won, hinahangaan nilang sinabi na gusto rin nilang magkaroon ng ganoong determinasyon at lakas. Ang ilan sa kanila ay masayang ngumiti, habang ang iba ay nakatingin pa rin kay Won na may pag-aalala. Pumikit si Won, naramdaman ang suporta ng iba, ngayon ay walang makakapigil sa kanya na gawin ito, samantala, ipinatong ni General Ho ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Napagtanto kung anong pagkakamali ang ginawa ng kanyang anak kinabukasan nang dumating ang umaga sa bahay ng pamilya, hinarap ni Ming si Hyun na tinatawag siyang guro, sinabi sa kanya na ginawa niya ang tamang pagpili, gayunpaman, hiniling niya sa kanya na mag-ingat pagkatapos ng lahat, si Won ay matapang at mapagpasyang mula pagkabata. Sinabi ni Ming na huwag mong hayaang mabuhay si Lian. Misteryosong nakatayo si Lian sa harap ng malaking bintana, nakatingin dito, habang si Ming ay nakatayo sa likuran niya, hinahangaan itong sinabi ng tuso sa kanyang boses na sa pagdaan sa kuweba, kaya pang sirain ni Won si Lian ay pinaikit ang kanyang mga mata ng may mali siya, ang kanyang ngiti ay napuno sa panlilinlang. Ibinaling ni Won ang tingin sa kanya, hindi gaanong pinansin at sinabing alam niya ang lahat, iniabot niya ang kanyang salamin sa kanyang kaliwang kamay at gamit ang kanyang kanang kamay, sinimulang ayusin ang kanyang napakagandang hairstyle na may isang magic object na parang siya ay isang supermodel sa parehong oras. Sa isa sa mga workshop ng demonyo, isang plano din ang binuo ni Lian at ng kanyang koponan. Ipinatong ni Lemur ang kanyang mga kamay sa mesa ng inhinyero, nakatingin kay Lian. Binalaan niya ito ng seryoso sa kanyang boses na si Won ay isang napakalupit at makasarili na tao na nagsabing hindi niya ito iiwan ng buhay sa oras na ito. Sa mesa ng engineering, si Yenta ay gumuhit ng ilang mga diagram nang hindi itinataas ang kanyang mga mata sa mga ito. Tahimik na nakinig si Lian habang patuloy siyang binabalaan ni Lemur na sasaksakin siya ni Huan sa likod, kaya kailangan niyang mag-ingat, hindi susundan. Ni Lian ang kanyang ad dahil ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya ay tumingin sa malayo. Bahagyang nakangiti, dahil para sa kanya isa na naman itong pagkakataon para mamatay. Bigla naman kaming pumasok ni Ming sa workshop. Malakas na tinutugunan si General Gun Lian, binuksan niya ang pinto, naglalakad sa loob, at sa gayo'y naakit ang atensyon ng lahat sa workshop. Lumingon si Lian para tignan kaming si Ming, na may masayang ngiti na nagsabing dinalhan siya ng mas magandang pampagaling na gayuma na hawak niya sa kanyang kamay, isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamot na ito. Halatang masaya siyang sumubok para kay Lian dahil may pag-aalala niyang sinabi na napakadelikado sa kuweba, kaya kailangan niyang bantayan ang kanyang kalusugan. Nakasimangot na sagot ni Lian sa kanya sabay lipat ng kilay sa tungki ng ilong niya, masyado daw siyang nag-aalala. Pagkaraan ng ilang oras, lahat ng interesadong partido ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa mga bundok sa harap ng pasukan sa napakatanyag at mapanganib na kuweba ng mga ninuno. Ang lugar na ito ay nagmistulang mga alon na nagyelo at naging bato na nakatusok sa lupa na parang mga karayom na tila nagbabanta sa mga nagpasyang pumasok sa kuweba. Ang pasukan sa kuweba ay isang bilog na depresyon sa sahig ng bundok kung saan mayroong isang espesyal na mesa para sa pag-activate ng mga demonyo na inilagay sa paligid ng pabilog na recess na ito kung sakaling may magkamali, at sa activation table ay nakatayo si Lemur, na dapat na magbubukas ng pasukan sa kuweba, at sina Lian at Won, na dapat pumunta doon mula sa balkonahe, kung saan may mas magandang tanawin at ligtas na distansya. Ito ay naobserbahan ni Bingi at ng iba pang mga demonyo na dumating upang makita ang matapang na paa ng dalawang kabataan. Balintuna na sinabi na ang bag na ito ay naglalaman ng mga table tasks para kay Won. Panunuyan niyang itinuro ang bag na ito at tumingin kay Won na may kabalintunaan sa kanyang mga mata, hinuli ang hindi maintindihang tingin,
ngunit sa mahabang panahon ay hindi sila nabigyan ng oras para makipagtalo. Tinanong sila ni Lemur kung talagang handa na sila para dito, ibinuko niya ang kanyang mga braso sa mga tagiliran, hinarap ang iyong mga magigiting na demonyo na papaalis na. Sa isang mapanganib na paglalakbay, lahat ay naliligaw. Pinisil ni Bingi ang kanyang mga kamay na may pag-aalalang pinipisil ito ng may kaba at saka bumaba. Sinabihan siyang mag-ingat. Pinagmasdan din ng mga demonyo ang sitwasyong ito na may pag-aalala sa kanilang mga mukha sa likuran nila. Si General Huan, na nag-aalala rin sa kanyang anak, ay lumabas ng walang katiyakan mula sa likod ng isa sa mga bato, hindi pa rin alam ng lahat na malapit ng ipanganak ang tunay na Demon Lord. Nagkaroon ng kumpiyansa ang titig ni Juan, at lalong naging baliw ang tingin ni Lian, sabay nilang sigaw, pumayag na simulan ito. Pumunta siya at sumigaw ng malakas sa porma sayon. Iniabot niya ang isang kamay niya pasulong, hinawakan ito sa kabilang kamay at may lumitaw na magic circle sa kamay niya. Ang kapangyarihan ng magic circle na ito ay napakahusay kung kaya't ang mga damit ni Lemar ay lumipad sa hangin habang nagsimula siyang mag-spell makalipas ang ilang sandali. Ibinaba ni Lemur, sa isang matalim na paggalaw, ang malaking magic circle na ito papunta sa cave activation device at nawala sina Lian at Wuan sa view ng observers na nahuhulog sa kuweba. Ang kuweba ay napakadilim. Maraming kadena ang nakasabit sa lahat ng dako, dito napunta sina Huan at Lian. Ito ay isang bukas na kopya, isang pagsubok ng mga ninuno na nakasabit na halos hindi nakikita sa kisame ng yungib ay mga malalaking paniki na natutulog na tahimik na nakabitin na nakabaligtad. Ito ay antas ng espasyo, mga paniki na nagawang manatiling hindi nakikita sa loob ng mahabang panahon. Dahan-daang lumakad sa kuweba sina Wuan at Lian, palalim ng palalim ang paggalaw, bahagyang lumakad ang pangunahing tauhan sa unahan na parang binibigyang daan ang kanilang paglalakbay. Nag-iisip na sinabi ni Wuan na hindi niya akalain na may mga ganyang halimaw sa kuweba, ibinaling sa kanya ng pangunahing tauhan ang kanyang tingin, naalala ang sinabi ni Lemur tungkol kay Wuan, na siya ay isang napakamakasarili at malupit na personalidad, kaya't hindi niya ito iiwan ng buhay. Binalaan siya ni Lemur na maaari siyang saksakin sa likod, kaya kailangan niyang mag-ingat sa pagbabalik. Mula sa kanyang mga alaala, nagpa siya si Lian na samantalahin ang pagkakataon, kaya't agad siyang sumisigaw na siya ay napakawalang pagtatanggol. Siya ay sumigaw na siya ay tulad ng isang bukas na target at na siya ay napakamahinang karakter ay ibinuka ang kanyang mga braso sa mga gilid, patuloy na lumakad pasulong na parang gusto niyang kunin ang parehong kutsilyo sa likod mula kay Wuan. Sa katunayan, ito ay gayon. Nagulat si Wuan, iniisip kung ano ang kanyang ginagawa. Sumimangot siya sa sama ng loob, iniisip sa kanyang isipan na hindi dapat ilantad ni Lian ang kanyang sarili sa kanyang kaaway sa oras na ito. Nanawagan si Wuan para kumilos, sa pag-aakalang handa na siya dahil nakatalikod siya sa kanya, kaya dapat ay sinalakay niya ito. Lumiwanag na ang mukha ni Lian na may nakakalokong ngiti, at maingat niyang sinulyapan si Wuan na naliligaw sa kanyang pag-iisip nang biglang nakipag-away si Wuan, na iniunat ang isang braso niya pababa kaya na-activate ang sandata na nakalagay sa kanyang braso, isang matalim at mahaba. Si Thorn ay lumitaw mula sa kamay ng Wuan, at pagkatapos ay naisip ni Lian na ito na, patuloy siyang umisi, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, malakas na sumigaw si Wuan ng mga bulaklak, isang maayos ng mga puting bulaklak ang dumaan sa mukha ni Lian, na ikinagulat niya nang hindi bababa sa kanyang muling pagsilang bilang isang demonyo. Dinilat niya ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga sumusunod sa cute na bulaklak na ito. Isang malakas na daloy ng enerhiya mula kay Wuan ang lumipad kay Lian, at ang pangunahing tauhan ay napalingon sa gulat. Sa pagtingin dito, ang cute na bulaklak ay damapo mismo sa paniki, na dati ay ganap na hindi nakikita. Dahil dito, agad na nawala ang mga hayop na nakabalat kayo. Naputol ang wu at flower, at agad na nawasak ang paniki dahil sa mabilis nitong hampas, isang instant na pagpatay, si Wuan ay lumapag sa kanyang mga paa sa isang fighting position sa likod ng paniki habang ito ay naghihingalos sa likuran niya. Bago pa ito natauhan, literal na naunat ang mukha ni Lian sa pagkamangha. Napasigaw siya sa gulat habang pinagmamasdan ito ng biglaan mula sa buong kuweba, isang malaking kawan ng mga paniki ang lumipad sa kanila, patungo sa isang malaking kayag patungo sa dalawang lalaki na malinaw na nagnanais na patayin sila, ipaghiganti ang kanilang mga kamag-anak. Ang pangunahing karakter at si Wuan ay tumayo na nakatalikod sa isa't isa,
naghihintay sa paglapit ng mga kalaban. Sumigaw muli si Wuhan at pagkatapos ay lumikha ng ilang bulaklak at maraming talulot gamit ang kanyang mahika. Inilipat niya ang kanyang kamay sa gilid, kaya naman ang mga bulaklak ay tila nakahanay sa harap niya sa anyo ng isang landas. Ang lahat ng mga talulot na ito ay lumipad ng diretso patungo sa isang malaking kawan ng mga paniki na naghahanda na sa pagpapakain sa kanila, na ibinuka ang kanilang mga bibig. Ang malaking pagtitipon ng mga hayop na ito ay lumapit sa kanila na parang alon, gayunpaman ay ganap na kalmado. Hinayla niya ang kanyang kamay pataas at pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga daliri. Sinisigaw ni Venom ang lahat ng mga pidol na saglit na nakabitin sa hangin at pinaandar ang mga ito, naging malalaking spike ilang sandali lang. Ang mga paniki na umaaligid sa kanila ay pinaghiwa-hiwalay na parang isang malaking pie. Maghay-hinala ka rin ba na tumalikod sa kanya at sasabihin sa kanya na matagal na niyang napansin ang mga nakatagong kaaway? Hindi ba't sinabi niya na naiintindihan niya na gusto ni Lian na maging pain para akitin ang mga paniki na lumapit? Gusto mo ba, sa mababang dahilan, pagkatapos ay hayaan ang pinakamalakas na demonyo na harapin ito? Akala niya ay mabuti, haharap ka naman sa kanya, nagsasalita ng hindi makapaniwala para hindi man lang maisip ni Lian na nagulat siya. Kumunot ang noo niya, ang kanyang mga kilay ay nakatingin sa pangunahing tauhan at narinig ang bulalas na ito, sinusubukang manampa na hindi niya nakita ang kanilang mga kaaway. Ang pangunahing tauhan ay nagbigay ng thumbs up, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit, ang mga ugat sa kanyang cheekbones at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong ng mahigpit na halos umabot sa kanyang ilong at sumang-ayon sa kanya na may kabalintunaang nakatingin sa kanyang balikat na nakangiti, ngunit wala silang oras na tumayo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang labanan muli ni Wuhan ang mga umaabang na paniki, sumisigaw ng pagpatay, malakas, sa tulong ng kanyang sandata sa kanyang braso. Agad niyang hinarap ang ilang paniki na umaaligid sa itaas niya kung uupo ka ba sa lupa. Habang nakikipaglaban ay bumangon si Wuhan ay naging sanhi ng kanyang sandata na pumutok sa isang beses, muli, naghahanda na magpatuloy sa pag-atake sa kanyang mga kaaway. Ipinatawag muli ni Wuhan ang kanyang mga bulaklak, sabay bulalas na naging bagyo ang mga oras na ito. Iginuhit ni Wuhan ang kanyang nagniningas na kamay sa isang bilog sa kanyang sarili, dinala ang kanyang nasusunog na sandata sa likod ng kanyang likod. Ang pangunahing tauhan ay nag-iisip na nalilito na gusto lang niyang ilagay ang kanyang sarili sa panganib dahil sa sobrang lakas ng pinsala ay tumugon ang mga paniki, kaya nagmadali ang mga hayop na ito upang iligtas ang kanilang mga kasama. Sa oras na ito, isang malakas na larangan ng enerhiya ang nabuo sa paligid ng Wuhan, at paminsan-minsan ay inihahampas niya ang kanyang sandata upang labanan ang mga kaaway na paulit-ulit na lumalapit sa kanya. Ang pangunahing tauhan ay nag-isip na Borli na ngayon ay hindi lamang siya matatapos sa kanya, ngunit siya rin ang pakse ng mga potensyal na pumatay. Tumingin si Lian kay Wuhan at na may pagkabigo, na pagtanto na ngayon ang antas ng panganib sa kuweba ay zero, naisip ng pangunahing tauhan na tila ligtas siya doon, kaya kailangan niyang gawin ang mga ito upang tapusin siya muli. Ngumiti ng napaka-misteryoso, isang mapanlin lang na ngiti at ang kanyang mga mata na may parehong misteryosong tingin ay nakadirekta sa isang lugar sa gilid, isang window ng system ang lumitaw sa harap kung saan sinabi na siya ay isang espesyal na demonyo ng Rango. Sa antas na ito, ang lahat ng kanyang mga katangian ay nadagdagan ng 600%, at ang kanyang lakas ay 5 puntos na bilis 41 puntos na pisikal na lakas 60 puntos ang mga kakayahan ni Lian ay nasa kanyang elemental na lakas ay 9 puntos, at mayroon ding isang linya na may espiritual na lakas. Nagkaroon siya ng pagkakataong maglaan ng 480 puntos sa alinman sa mga katangiang ito. Ang pangunahing tauhan ay nawala sa kanyang pag-iisip na nag-iisip kung saan niya dapat idagdag ang 480 na hindi inilalaang puntos habang siya ay abala sa hindi kapani-paniwalang mahalagang bagay na ito. Natapos na ni Wuhan ang pakikitungo sa mga paniki, kaya mas lalo silang lumipat sa kuweba ng mga ninuno. Sinabi ni Wuhan na kahit na sila ay nasa pinakamalalim na bahagi ng mapa, galit na inisip ni Wuhan na wala pa ring ginagawa si Lian, ay pumipili ng isang bagay gamit ang kanyang daliri sa window ng system, inilalagay ang kanyang isa pang kamay sa kanyang hita, ano ang gusto at pinag-isipang nagtataka. Hindi ba sapat ang lakas ng pangunahing tauhan para labanan ang mga halimaw? Siya ay tumingin sa kanya pataas at pababa, sinusuri siya sa isang appraising na tingin, ngunit siya ay hindi magkaroon ng maraming oras upang gawin ito. Biglang nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim nila.
at nagpadala ang sistema ng abiso na nag-aalerto sa kanila sa paparating na panganib. Parehong nagyelo sa pwesto ang dalawang bayani. Naramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim nila dahil papalapit sa kanila ang mga halimaw na mas mataas ang ranggo. Ito ang balangkas ng kopya ng labanan sa mensahero ng Demon Lord. Ang malaking paa ng halimaw ay dumaong ng husto sa sahig ng kuweba, na nagdulot ng mas maraming panginginig sa lupa. Ang sistema ay nagpadala ng isang alerto, at sa window ng system ay ipinahiwatig na ang kahirapan ng labanan ay antas at ang pansamantalang pagkumpleto ng gawaing ito ay 20 minuto. Ang kondisyon para makapasa sa yugtong ito ay ang pagkasira ng proteksyon ng sugo ng Demon Lord. 5 malalaking halimaw ang bumungad sa dalawang bayani, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa isa. Lumipad ang apoy sa paligid ng isa sa mga mensahero, isa pa at unang kidlat. Ang pangatlo ay naglabas ng kadiliman, at ang natitirang dalawa ay kakilakilabot sa kanilang hitsura. Muling tinitigan ni Wu ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang mga demonyong lords na papalapit sa kanila na muling itinaas ang kanyang kamay, gamit ang mahika upang bumuo ng daloy ng mga petal. Malakas na sumigaw si Wuan, tumawag ng mga bulaklak, siya ay nakatayo sa isang pakikipaglaban, itinuro ang isa sa kanyang mga bulaklak patungo sa isa sa mga sugo ng demonyo, gayunpaman, ang katawan ng messenger na ito ay nilamon ng apoy, kaya ang gusto ng imagic na bulaklak ay nasunog bago pa man ito mahawakan ang katawan ng halimaw na ito ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa gulat, nang makitang ang kanyang lakas ay hindi gumagana ngayon. Ang messenger ng apoy ay tumingkayad, nagsisimulang mag-ipon ng mas maraming enerhiya sa kanyang katawan, idiniin ng messenger ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at ang mga daloy ng enerhiya ay damaloy sa pulang mainit na katawan ng isang ito sa susunod na sandali. Binuksan ng Demon Lord na si Anvo ang kanyang mga kamay, nagbuga ng napakalaking apoy na parang sumasabog dahil sa sobrang lakas ng mahiwagang enerhiya. Ang lugar ay agad na naging napakainit. Isang malaking meteorite ang sumabog mula sa dibdib ng halimaw na ito, na tumulap mula sa kisame ng kuweba, dumiretso patungo kay Juan na nakatayo sa ibaba ni Wu sa loob, nakitang-kita ang isang malaking mainit na bato na papalapit sa kanya. Ang meteorite na ito ay tumama sa lupa malapit sa kanyang mga paa, na nagdulot ng isang malakas at maliwanag na pagsabog. Gayunpaman, ang kahoy at baluti ay gumagana ng perpekto, ang kanyang katawan ay halos buo, at siya ay nakatayo sa gitna ng nagliliyab na resulta ng napakalaking pagsabog na ito ng kanyang mga braso na itinaas bilang depensa. Ang kanyang suit ay bahagyang nasusunog pagkatapos ng malakas na pag-atake na ito, at ang kanyang pantalon ay ganap na napuno ng nasunog, naiwan siyang nakasuot lamang ng baluti, ngunit bago siya magkaroon ng oras upang maayos na matauhan, bigla siyang nakaramdam ng panganib na papalapit sa kanya. Siya ay tumalikod na may takot na napansin na mula sa mainit na singaw pagkatapos ng pag-atake ng isa sa mga mensahero ng Demon Lord, ang malalaking baging na may matutulis na mga tinik ay lumilipad patungo sa kanyang direksyon, na sumusugod sa kanyang katawan na parang mga salapang. Ang malaking baging na ito ay nakatali na pataas kay Wuan sa isang iglap, hindi siya binibigyan ng pagkakataong makagalaw si Wuan ay nakatikom ang kanyang mga ngipin. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang vine na ito ay mahigpit na hinigpitan ang kanyang katawan, na nasira ang kanyang baluti na may malalaking spike. Ang hindi pangkaraniwang sandata na ito ay pagmamay-ari ng pangalawang sugo ng Demon Lord, na ang katawan ay natatakpan ng malalaking spike. Katulad ng kanyang sandata, tumawa ang mensahero, ipinakita ang kanyang malalaking ngipin. Lumingon si Wuan sa gilid, nakatingin kay Lian na nakaupo sa lupa. Sa isip niya ay hiniling niya kay Lian na may gawin man lang. Samantala, habang nakaupo ulit sa computer, may pinindot gamit ang daliri niya sa system window. Hindi pinansin ang nangyayari sa likod niya. Naisip ni Juan na ito ay isang pag-aaksaya ng oras, kaya't sumama siya sa kanya nang walang kabuluhan at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, bumungisnis ng buong pagmamalaki. Nakangiti siyang tumingin sa bintana ng kanyang sistema sa pag-aakalang wala na siyang ibang inaasahan mula sa kanyang sarili. Katwiran ni Lian na 480 lang ang strength points niya at medyo mahina rin ang kanyang depensa. Inilapit niya ang kanyang mga kilay sa tungki ng kanyang ilong, bahagyang ngumiti muli, naisip ni Lian na ngayon lang niya kailangan na ibaling ang atensyon ng demonyong Lords Envo sa kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Naisip ni Wuan na ito ay dapat asahan dahil tila siya ang pinakamalakas, na ang kanyang mga sungay sa kanyang ulo ay nagsimulang unti-unting hamaba,
at ang mga daloy ng kanyang berdeng enerhiya ay lumitaw sa kanyang katawan. Nipatikip si Wuhan sa kanyang mga ngipin habang galit siyang nagsimulang mag-ipon muli ng enerhiya, dahilan upang bahagyang manginig ang kanyang katawan sa galit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matuwid na galit, at balentunan niyang sinabi sa messenger na tikman ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa susunod na sandali. Ang pagkakahawak ng halimaw sa kanyang katawan ay biglang naputol, at ang mga baging na nakatali sa kanyang katawan ay nagkalat sa iba't ibang direksyon dahil sa pagsabog ng enerhiya sa paligid. Ipinuwesto ni Wuhan ang kanyang sandata sa gilid, pinaigting ang kanyang buong katawan para sa pag-ataking ito. Lahat ng nawasak na vines at si Wuhan na enerhiya ay sumugod patungo sa Demon Lord. Tinamaan ito tulad ng maliliit na granazo at malalaking kasukalan ng matutulis na mga tinek na nabuo sa paligid ng mensaherong ito. Ang sugo ay hindi gumalaw, ganap na hindi tumutugon sa paglaya ni Wuhan mula sa pagkakahawak ng baging. Tumabi lang ang envoy kay Wuhan, pinagmamasdan ang kanyang ginagawa habang ang kanyang baging ay pasimpleng nakalawit sa ilalim ng baluti na pinutol ng magic. At si Wuhan naman ay lumapit, sa halimaw na malakas na sumisigaw na mamatay ito, muli siyang lumikha ng mga petal, tumatakbo sa ilalim ng mga paa ng messenger sabay likod ng halimaw na si Wuhan ay malakas na pinitik ang kanyang mga daliri, sumisigaw ng isang pagsabog. Itinaas niya ang kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulo at isang matagumpay na ngiti ang sumili sa kanyang mukha, ang Magic Aid Wuhan, at isang malaking pagsabog ang kumulog. Sa itaas mismo ng messenger, ang pagsabog ay napakalakas na ang init nito ay lubos na nakakabulag, at si Wuhan ay may kumpiyansang tumayo na nakatalikod sa pagsabog na ito na parabang siya ay isang action hero. Ngunit nang mawala ang usok mula sa pagsabog at ang apoy ay namatay, kasama at napansin na buhay pa ang messenger at nakatingin sa kanya na may galit na may malalaking nakakatakot na mga mata na kumikinang sa pulang apoy. Ang bintana ng sistema ng halimaw na lumitaw bago ito ay nagsabi na ang halimaw ay mayroon pang 70% na depensa na natitira pagkatapos ng malakas na pag-ataking ito. Lumingon si Wuhan para makitang okay na ang messenger at dahan daw ang gumagalaw ang isa pang messenger papunta sa kanya, balak din umatake, si Wuhan ay kumaway ng malakas sa takot. Hindi ba first time niyang nasugatan? Bakas sa mukha niya ang oras, takot, at kawalan ng pag-asa. Pawis na pawis si Wuhan, idinilat ang kanyang mga mata at nanlalaki ang kanyang mga ngipin. Sabi ni Wuhan na may takot sa boses, may kahinaan ba ang messenger? Naisip niyang top-notch ang depensa nito at agad na napagtanto na masama ang kanyang ginagawa. Ang pangalawang sugos sa tabi niya, na hindi aktibo noon, ay itinulak din ng kanyang malaking kamay pasulong na nagdidirekta ng kanyang pag-atake laban kay Wuhan. Ang pag-ataking ito ay isang malaking black hole na nag-angat kay Wuhan mula sa lupa, na hinayla siya papasok sa madilim na espasyong ito. Ang iba pang envas ay unti-unting lumalapit kay Wuhan, na parang naglalakihang bundok na ang lahat ng kanilang kakilakilabot na mukha ay nakatutok sa isang Wuhan na hindi na nagawang labanan sila. Ang black hole ay patuloy na sinipsip siya sa kakaiba sa madilim na espasyo. Lumingon si Wuhan, tinitingnan ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya, idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ngunit bigla na lang ang halimaw na messenger na nagpapahirap sa kanya hanggang sa sandaling iyon ay itinaboy si Wuhan gamit ang kanyang madilim na kapangyarihan, binitawan siya, na naging dahilan upang matamba si Wuhan, bumagsak sa lupa, masakit na tumama sa kanyang likod, sa ilang kadahilanan, ang demonyong mga mensahero ng Panginoon ay nawalan ng interes sa kanya, at ang kanilang galit ay napunta sa ibang direksyon. Lahat sila ay dahan daw ang gumalaw sa kanilang mga hakbang patungo sa pangunahing tauhan ng makatayo si Wuhan ay agad na napansin kung ano ang mali. Nagulat siya dahil ang isa sa mga sugo ay nakahandusay sa lupa, at ang kanyang katawan ay nasusunog, hindi na makalaban. Sa harap ng katawan ng mensahero ay nakatayo ang pangunahing tauhan, ganap na walang kamalayan sa anumang bagay, na siya mismo ay hindi naiintindihan ang nangyari, gayunpaman, ang mga mensahero ay patuloy na lumipat patungo sa kanya. Nagulat si Lian, nasira ba talaga ito sa kanyang pag-atake? Bakas sa mukha niya ang takot at galit. Dahil gusto lang niyang maakit ang atensyon ng mensahero para tuluyan na itong mapatay, ang pangunahing tauhan ay nadismaya na naisip na mayroon siyang malaking lakas, nagulat si Juan at tiningnan niya ito ng mabuti. Nagtataka sa kanyang isipan kung paano niya mapapasabog ang demonic messenger sa isang suntok lang. Nagulat siya habang pinagmamasdan ito na nakakunot ang kanyang mga kilay matapos itong isipin, na pag-isipan niyang simple lang ang sagot.
Malakas kasi ang depensa ng messenger sa unahan kaya kinailangan nitong atakihin mula sa likod. Naisip ni Wuan na ito ang dahilan kung bakit nakatayo doon si Lian na parang isang haligi at walang ginawa. Siyempre ito ay isang maling akala, ngunit siya ay labis na nasisiyahan sa kanyang hula. Sa makatuwid, na may maalalahang ngiti, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha, iniisip na ang pangunahing tauhan ay matagal nang naiintindihan ng lahat at itinatago lamang ang kanyang kapangyarihan. Ano ang iisipin mo kung bakit sinasadya ni Lian ang The Demonic Envoy na salakayin siya upang hampasin siya mula sa likuran? Tatawa ka ba ng kasabwat habang pinupuri niya si Lian? Pinalibutan na ng The Messengers ang pangunahing tauhan na nakatayo sa paligid niya, kaya naman siya ay nakakulong sa bitag na ito. Ipinaalam ng window ng system kay Lian na mula nang maglunsad siya ng napakalakas na pag-atake, nabaling sa kanya ang atensyon ng mga halimaw. Ngunit si Lian ay nakatayo sa pinakasentro ng mga pangyayaring ito, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at nakangiti na parang walang nangyari. Sinabi ni Wuhan na ang Lian ay lubhang kawili-wili, at ang mga sugo ay handang salakayin si Lian anumang oras. Ngunit ito lang ang gusto niya, kaya't siya ay tumayo sa kanilang paanan, ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib, at isang walang pakundanggan na ngiti na pinalamutian ang kanyang sariling mukha pagkatapos ng lahat mula nang maglunsad siya ng isang malakas na pag-atake. Lahat ng atensyon ng mga halimaw ay nabaling sa kanya, ang pangunahing tauhan ay natawa sa kanyang sarili at naisip na ang kanyang plano ay gumagana sa nararapat dahil siya ngayon ang target ng The Messenger. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa banta na papalapit sa kanya na patuloy din sa pagngiti ng walang ingat. Isa sa mga sugo ng Demon Lords ay may ranggo na A, na kung saan ang pangunahing tauhan ay ipinaalam sa pamamagitan ng window ng system na lumitaw sa itaas ng halimaw. Ang matinis at mahinang boses ay sumisigaw ng malakas habang siya ay papalapit kay Lian. Napakalakas ng dagandong ng sagong ito kaya't ang mga damit ni Lian ay lumipad sa hangin sa sobrang lakas ng sigaw na ito. Naisip ng pangunahing tauhan na ang mga plus rank na demonyo ay napakalakas at may mataas na kapangyarihan sa pag-atake, kaya sa kanyang kasalukuyang antas ng depensa, haharapin siya ng sugo sa literal na isang hit. Mapanuksong sigaw ni Lian na lumapit sa kanya ang messenger. Sinenyasan niya ang halimaw gamit ang kanyang daliri, ibinuka ang bibig nito nang hindi na makapaghintay sa kanyang pinakahihintay na kamatayan, kaya't nakamit niya ito ng buong lakas. Ang mensahero ay sumigaw muli ng malakas, binuka ang malaking bibig na ito na may malalaking ngipin. Inindayog ng halimaw ang napakalaking braso nito, ipinadala ang malakas na pag-atake na ito patungo sa pangunahing tauhan, na nakatayo sa tapat nito habang nakabuka ang braso sa gilid, handang tumanggap ng anumang suntok. Masayang iniisip ni Lian na malapit na siyang maging tao muli, masayang ngumiti ang pangunahing tauhan, handang tanggapin ang kanyang kapalaran at sa wakas ay ipanganak na muli bilang isang tao. Ngunit malinaw na laban dito ang tadhana, kaya sa mga sigaw ng The Messengers, narinig ang isang malakas na boses ni Wuhan, na muling sumigaw, na sumisigaw ng mga bulaklak mula sa likuran ng sagong may tinik. Ang parehong bulaklak ng Wuhan ay lumitaw at mabilis na lumipad patungo dito, sa sandaling maabot ng bulaklak ang ninanais na panterya na si Wuhan at muling sumigaw sa pag-activate ng mga tinik at lason sa mga bulaklak na ito. Ang bulaklak ay agad na nagbago, na naglabas ng mga makamandag na tinik ng direkta sa katawan ng mensahero. Ang mga spike na ito ay mabilis na pinutol ang katawan ng mensahero sa maraming piraso, at si Wuhan, na mula sa likuran, ay tinapos ang mensahero sa tulong ng isang maapoy na sandata sa kanyang kamay na pumwesto sa kanyang sarili sa isang posisyon sa pakikipaglaban sa likod ng patay na mensahero na pinapanood ng pangunahing tauhan na nakabuka ang kanyang bibig habang ang messenger ay unti-unting naghiwa-hiwalay sa maliliit na piraso pagkatapos ni Wuhan sa kanyang trabaho. May literal na tandang pananong sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang kakampi, na mas masahol pa sa sinumang kaaway sa kanya, na may gulat na ekspresyon. Sino ang gusto at ibalik ang kanyang sandata sa kanyang kamay, nakatayo sa gitna ng gumuho at dumudugong mga piraso ng mensahero na may ganap na kalmadong mukha kahit na nakapikit ang kanyang mga mata ngayon ay tatlo na, ang mga mensahero ng Demon Lord ay umalis sa kuweba, at dahil si Wuhan ang pumatay sa ikaapat na sugo, agad nilang itinuon ang kanilang tingin sa kanyang direksyon na ngayon ay nagsisimulang lumipat doon, ang katawan ng pinatay na mensahero ay unti-unting nagsimulang sumangga, na natunaw sa lupa na naging sanhi ng sparks na lumipad kung saan-saan. Ang pangunahing tauhan ay tumingin kay Wuhan na may takot,
napansin kung paano ang kanyang kahangahangang plano ay bumagsak sa harap ng kanyang mga mata, kasama ang pinatay na mensahero. Sinabi ni Wuhan na si Lian ay may magandang diskarte at sinabi na natutuwa siya na napagtanto ng pangunahing tauhan na ang kahinaan ng mensahero ay ang kanilang likuran. Pinuri niya si Lian, na sinabi na mabuti na nagpasya siyang iset up siya sa unang lugar. Nakangiting tumingin si Wuhan sa pangunahing tauhan dahil sa matinding pinsalang dulot, nagbago na ang target ng mga halimaw. Kaya ngayon ay sasalakayin nila ang kasamang pangunahing tauhan na si Wuhan, na hindi napigilan ang pagkabalisa ni Lian at Wuhan na komandat sa pagkagat ni Lian. Ang kanyang dila sa isang malandi na paraan, na gumagawa ng isang kilos gamit ang dalawang daliri na para bang sila ay tunay na isang koponan. Sinabi ni Wuhan na naiintindihan niya ang lahat. Hinawakan ni Lian ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Tinanong ang kanyang sarili na may takot sa kanyang mga iniisip. Ano ang naiintindihan niya kahit na ang mga talo ng luha ay handa ng umagos mula sa kanyang mga mata. Kinilabutan siyang isipin na gumamit din ng lason si Wuhan. Ang pangunahing tauhan ay nag-isip ng may kawalan ng pag-asa na ngayon ay tiyak na hindi matatalo ng The Messengers ang mga paggalaw ng The Messengers, at nagsimula silang maabutin si Wuhan, na tumatakbo palayo sa kanila na gustong ipaghiganti ang kanilang kasamahan na si Lian ay sumigaw sa kanila na sila ay dapat na kanyang ibinuka niya ang kanyang mga braso sa mga gilid na mariing nakakuyong mula sa kanyang mga kamao. Ang pangunahing tauhan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumisigaw na bumalik ang mensahero, mabilis niyang itinulak ang lupa, itinuon ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang kamay, ngunit tulad ng huling pagkakataon, nang hindi nakalkula ang lakas ng suntok, nasuntok niya ang kamao ng messenger dito, na nag-iwan ng malaking butas sa kanyang katawan habang lumilipad siya dito. Agad na napaluhod ang messenger, at sa ilalim ay may malaking pool ng dugo. Ang katawan ng pinatay na sugo ay agad na nagsimulang matunog, na sumangga ng hindi mababawi. Napalingon ang dalawang buhay na mensahero sa kakaibang tunog, at napansing patay na ang kanilang kamag-anak. Lumapag si Lian sa kondangan niya na umuusok pa rin ang kamao niya dahil sa malakas na atake na iyon, maging si Wuhan ay napatigil nang marinig niya ito. Natuwa naman ang pangunahing tauhan na muling maging target nila. Muli niyang ibinuka ang kanyang mga braso sa tagiliran, binubuksan ang sarili sa mga pag-atake ng mga nakaligtas na kaaway. Ang mensahe sa iyo ay nagbabanta sa kanya, at pagkatapos ay ang pangunahing tauhan ay mapanuksong sumigaw sa kanila na patayin siya. Mapaglarong inilabas ni Lian ang kanyang dila, dinala ang kanyang mga palad sa kanyang mga pisngi, pagkatapos ay bumangon siya ng may pagmamalaki. Masayang nakangiti pa rin, at agad na sumugod ang mga sugo upang sumalakay. Ngunit hindi ito naging maganda para sa kanila. Agad na inatake ni Wuhan ang isa sa kanila mula sa likuran, sinipa ang sugo sa leeg. Ngumiti siya na para bang ito ay isang simpleng laro para sa kanya, ngunit gayunpaman, ang kalusugan ng envoy na ito ay bumaba ng malaki, halos umabot sa isang kritikal na punto. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Wuhan palayo sa The Messengers, na ngayon ay nabaling sa kanya ang atensyon. Sabi niya, ngayon ay subukan nilang patayin siya. Sinugod siya ng mga sugo kaya naman agad silang sinigawan ni Lian na huwag umalis. Sinugod niya ang isa pang mensahero, sumisigaw sa isang ito upang makuha ang pag-atake na ito, ngunit dahil sa katotohanan na ang pangunahing tauhan ay masyadong nagalit, muli niyang mali ang pagkalkula ng kanyang lakas, na tinamaan ang kaaway ng masyadong malakas sa likod, ang kalusugan ng sugo ay agad na naubos, at siya ay namatay kaagad na sinumpa sa pagkabigo sa kanyang mga iniisip na siya ay gumamit ng labis na puwersa ngayon lamang ang huling sugo ang natitira. Ang halimaw na ito ay naglabas ng mga daloy ng mahiwagang enerhiya na parang kidlat. Bumaba at tingnan ito, sa pag-asa, sa pag-aakalang ito na ang kanyang huling pagkakataon, sumigaw siya para sa wakas ay tamaan siya ng messenger, at itinaas ng halimaw ang kanyang malalaking kamay, na nag-iipon ng mas maraming lakas hanggat maaari para sa pag-atake na ito. Naghahanda na ang messenger na patayin ang pangunahing tauhan, at ang malaking pag-ataking ito ay halos umabot kay Lian, na masayang tumingin dito gamit ang kanyang malaki at masayang mga mata. Ngunit ang masayang sandali na ito ay hindi nagtagal dahil ginamit muli ni Juan ang pamamaraan ng tinek na pinutol ang mensahero na ito, maraming piraso bago magawa ng halimaw at tumayo sa likod ng bumabagsak na messenger na kasing baba. Dahil sa sama ng loob, ang huling mensahero ang pumatay sa katawan ng halimaw na ito ay unti-unting natunaw na naging abo, ang lahat ng demonyong mensahero ng Panginoon ay nawasak.
Malungkot na tiningnan ni Lian ang mga labi ng ang kanyang huling pag-asa ng kamatayan, at masayang sinabi ni Wuan na ito ay isang magandang diskarte. Ikinuyong niya ang kanyang kamao, bumaling kay Lian, na idinagdag na hindi niya akalain na magiging mabunga ang kanilang pagtutulungan. Tumingin si Lian sa kanya ng tahimik na nagmumura sa kanya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pagkairita, at siya ay simpleng nauutal sa isip, nagtataka kung ano ang ginawa ni Wuan at kung bakit sinira ba niya ang mga ito. Humalaklak si Wuan, sinabing natutuwa siyang makilala ang mga ito na iniharap ang kanyang kamay, itinuro ang kanyang hintuturo sa kalaban na nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ni Juan na si Gano ay magiging isang karapat-dapat na kalaban para sa kanya sa hinaharap. Ngunit bago sila magkaroon ng oras upang talunin ang mga mensahero ng Demon Lord, biglang nagsimulang manginig muli ang mga dingding at kisame at sahig ng kuweba at ang sahig ng kuweba. Nagsimulang pumutok ang kuweba na lumikha ng isang malaking chasm Wuan, at nagulat si Lian dito nang biglang malakas, isang mapanlinlang na tawa ang narinig sa kuweba, at pagkatapos ay ang tinig ng Demon Lord, na nagsabi na sa nakalipas na mga dekada ay walang nakarating sa lugar na ito, nagsimulang gumuho ang sahig ng kuweba, at ang mahiwagang enerhiya ay nagsimulang kumikinang sa paningin ng pagbagsak. Malakas na sinabi ng Demon Lord Lun na akala niya ay hindi na maglalakas loob na pumasok ang kasalukuyang demonyong kabataan. Ang mga ito ay dumarating ng isang malakas na daloy ng mahiwagang enerhiya na parang kidlat na sumabog mula sa lupa nang makita ang pagbagsak. Ang batis na ito ay napakaliwanag na halos mabulag si Huan, at ang pangunahing karakter, isang malaking dragon na may mahabang katawan ang lumitaw sa kanan sa labas ng lupa. Ang malaking nilalang na ito ay nagtaas ng marilag. Sa itaas ni Lian at Wuan na nakakapit sa isa sa mga batong-bato ng kuweba, binati sila ng Demon Lord sa pagpasa sa pagsusulit. Nagsimula siyang gumawa ng harang sa paligid habang nagtataka silang nakatingin sa kanya. Sinabi ni Loyon na naghihintay sa kanila ang huling labanan. Napakataas ng ranggo ng Demon Lord. Isa itong masamang dragon, isang ilusyon ni Loyon, tinitigan silang mabuti at sinabi na sa kanilang dalawa ay isa lamang ang makakalabas dito ng buhay. Pagkatapos nito ay nilinaw niya, sinabi na mayroon silang 10 minuto, inilapit ang kanyang bibig kay Lian, at ipinaalam sa kanila ni Wuhan na ang survivor ay tumanggap ng titulong nagwagi at isang gantimpala mula sa Demon Lord. Gayunpaman, napansin niya noon na may posibilidad na pareho silang mamatay sa pagkataranta. Itatanong pa ba kung ano ang ibig sabihin nito, pagkatapos ay napagtanto kung ano ang kanyang narinig na may tensyon sa kanyang mukha. Sa unahan, naitanong niya sa sarili, gusto ba niyang pilitin silang magpatayan? Pagkatapos ay sumimangot siya at tumingin sa unahan habang si Lian ay nakatayo sa likuran niya at walang aksyon. Naisip ni Wuan na siya ang kinabukasan ni Yuna, kaya hindi siya maaaring mamatay dito, gayunpaman, binigyang pansin niya ang pangunahing tauhan. Naunawaan ni Wuan na siya ay mas mahina, ang pangunahing karakter sa oras na ito, na may isang matagumpay na ekspresyon sa kanyang mukha na pinipiga ang kanyang mga labi, ay tumingin sa unahan, iniisip na ito ay kahanga-hanga lamang na siya ay nagkaroon ng isa pang pagkakataon. Tumingin siya sa kanyang harapan na may kumpiyansa na ekspresyon sa kanyang mukha at tinanggal ang butones ng kanyang jacket na naisip na hayaan siyang patayin siya. Hinubad ng pangunahing tauhan ang suot na jacket at nakita kung sino ang nakatingin sa kanya na nakabukaka ang mga braso at pinapaigting ang buong katawan. Napansin niyang medyo relaxed ang itsura niya, naisip niya ang katotohanan na nais niyang manalo, ngunit naunawaan niya na hindi niya dapat mawala si Lian na may mapanlinlang na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakangiti at nakatingin sa unahan at sinabi na kung isa lamang ang mabubuhay sa mga kondisyong ito, pagkatapos ay iminungkahi niyang huwag mag-alinlangan doon. Sinimulan niyang haborin ang kanyang damit, pagkatapos ay lumitaw ang isang abiso sa window ng system na ang armor ay tinanggal at ang depensa ay bumaba ng 50 puntos. Naguguluhan na tanong ni Wuan sa sarili, ano ang gagawin niya? Naisip ba niya na gusto niya itong akitin sa isang bitag? Ang pangunahing karakter sa sandaling iyon ay nakaupo sa mabatong sahig at hinubad ang kanyang pantalon mula sa kanyang mga binti ay hiniling sa kanya na huwag mag-alala. Pagkatapos niyang haborin ang pantalon mula sa kanyang mga binti, ang window ng system ay nagpakita ng isang abiso kung saan nakasulat na ang armor ay tinanggal at ang depensa ay bumaba ng 10 puntos, at ang bilis ay nabawasan ng 20 puntos. Nakangiting hawak ni Lian ang mga damit, nakatingin sa unahan, ipinaliwanag sa kanya na wala siyang espasyo at naiwan lamang sa kanyang pantalon,
Pagkatapos siya ay galit na tumingin sa kanyang harapan, ibinuka ang kanyang mga braso ng malapad na ang kanyang mga palad ay nakakuyom sa mga kamao, tumingin sa kanyang harapan, at sumigaw, lumingon kay Wuan, na kung kaya't ang titulo ng Overlord at mga gantimpala ay nasa harap niya mismo, siya ay inimbitahan na siya ay magsimula at sinabing maaari siyang maging ang tanging tunay na pinuno sa henerasyong ito. Tumingin sa kanya si Wuan na may tense na ekspresyon at bumuo ng mga blades na lumabas sa kanyang bisig at tinanong siya kung ano ang kanyang plano. Pagkatapos ay napansin niya na siya ay literal na isang hakbang ang layo mula sa tagumpay. Ang pangunahing tauhan na nakatingin sa kanya ay naguguluhan sa isip sa kanyang naisip. Tumingin siya sa harapan na may tensyonado na ekspresyon, ang kanyang mga ugat ay nakaumbok sa kanyang mukha. Iniabot ni Wuan ang kanyang kamay kay Lian at inilapit ang matatalas na talam sa kanyang leeg at napansin niyang nanalo na siya, ang tiwala ng kanyang kamahalan at nakakuha ng kapangyarihang militar. Ipinapalagay niya na malinaw na hindi siya isang mahina. Pagkatapos ay tinanong niya ito, hindi ba't ang pangunahing tauhan ay tumingin sa kanya ng walang emosyon na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha habang ang matatalas na talam ay sentimetro mula sa kanyang leeg, at nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kung paano niya natalo ang isang A+ rank envoy sa pamamagitan ng simpleng pag-atake. Pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay at tiningnan siya mula sa ilalim ng kanyang mga kilay at nagsimulang sumigaw na kung siya ay seryoso ay hindi niya naisip na siya ay magkakaroon ng hindi bababa sa isang pagkakataon na mabuhay. Pagkatapos nitong sumigaw at nataranta si Wuan, tinanong siya kung ano ang lahat ng ito para kay Lian, na nakatingin sa kanyang mga paa na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinagot niya ito na dahil hindi kaya ni Yuna na wala ang pamilya kaya ipinaliwanag niya na siya ay isang tunay na veterano ng kanilang estado at siya ay ang kinabukasan ng kanilang angkan. Pagkatapos matamang nakatingin kay Wuan na may ngiti sa kanyang mukha, ipinaliwanag niya sa kanya na isa lamang siyang kaawa-awang non-entity na walang halaga kahit isang daliri. May ngiti sa kanyang mukha, nagsimula siyang lumapit sa blades, sinabi na para sa kapakanan ng buong lahi ay dapat siyang mamatay. Gulat na tumingin sa kanya si Wuan na dilat ang mga mata sa gulat, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo. May malungkot na ekspresyon sa mukha niya, sa kanyang isipan na lumitaw ang mga alaala kung paano noong siya ay maliit. Ang kanyang ina ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na isang araw ang buong mundo ay nasa kanyang mga kamay, at sila ay mga demonyo, at ang kanilang lakas ay nasa Union Wu, na matinding kinuyam ang kanyang mga palad at sinabing inay. Pagkatapos noon ay iniunat niya ang nakakuyong na kamao sa harap niya at nakapikit at sinabing at talagang kakayanin niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha at iniisip, gayunpaman, handa siyang ibigay ang kanyang buhay upang matiyak ang kapakanan ng angkan ng demonyo. Ipinapalagay niya na marahil ito ay isang kakaibang diskarte upang akitin siya, ngunit napagtanto niya na kailangan niya ang titulong ito pagkatapos na kapag nakapikit ang kanyang mga mata ay ibababa ang kanyang ulo at napagtanto na iniisip lamang niya ang tungkol sa lahi ng demonyo. Pinutol ni Luyon ang kanilang pag-uusap at ipinaalam sa kanila na may 8 minuto pa bago ang parusa. Ipinaliwanag niya sa mga ito na kung patuloy silang walang gagawin, papatayin niya silang dalawa. Inis na tanong ni Lian kay Wuan na magmadali. Galit na galit niyang tanong sa kanya. Kung bakit sila nakatayo, lumingon si Wuan at kumunat ang noo, nakataas ang kilay. Seryoso ang ekspresyon ng mukha, sinabi niya na sinabi ng demonyo na kapag hindi sila nagpatayan sa loob ng 10 minuto, tatapusin niya sila. Ang pangunahing tauhan, na nakatingin sa kanya ng may pagkalito habang nakabuka ang mga kamay, sumagot sa kanya sa sang-ayon at tinanong siya kung ano ngayon si Wuan at ipinaalam sa kanya na gusto niyang subukan ang isang bagay. Pagkatapos nito, ibinuka niya ang kanyang mga binti ng malapad at ibinaba ang kanyang mga tuhod, na naka-cross arm sa kanyang dibdib. Nagsimulang bumuhos ang maliwanag na mahiwagang enerhiya mula sa gitna ng kanyang dibdib. Sa isang malakas na tunog, ibinuka niya ang kanyang mga braso, ikinalat ang mga ito ng malawak, at sumigaw ng mga bulaklak. Ang makapal na mahiwagang enerhiya ay nagsimulang magpakita mula sa kanyang katawan patungo kay Luyon. Matiim na tiningnan ni Luyon ang malakas na daloy ng enerhiya na nakadirekta mula sa kanya, nagkaroon ng malakas na hiyawan at isang pagsabog. Ang espasyo kung saan matatagpuan sina Lian at Wuan ay napuno ng apoy at malalakas na liwanag na kumikislap ng nagninangas na enerhiya. Si Luyon ay tumingin sa kanyang harapan na nagtataka at nagtanong kung siya ay nang ahas na salakayin siya.
may lumabas na notification sa system window na may 8 minutong natitira at ang pag-upgrade sa pinakamataas na katayuan ay naganap ngayon. Ang rango ay itinaas mula sa isang tungo sa isang plus. Si Wuhan ay nakatayo na may ngiti sa kanyang mukha sa isang bagong anyo. Ngayon ang kanyang katawan ay halos ganap na nababalot ng makapangyarihang baluti at mahabang nagninangas na talim ay nagmumula sa kanyang bisig. Pulang-pula ang kanyang mga kamay, at may itim na maskara sa kanyang mukha. Makapangyarihan at nagninangas na enerhiya ang ginamit mula sa kanyang dibdib. Pagtingin sa harap niya, nagtanong siya, bakit hindi nila sabay na patayin ang pinunong ito? Tumawa ng malakas si Lu Yun, na sinasabi sa kanya na hindi siya sapat na malakas para dito. Galit na tumingin ang dragon sa harapan niya, sa ilalim niya ay isang system window kung saan nakasulat na siya ay isang SS rank Demon Lord tulad ng masamang dragon na si Lun sa anyo ng isang ilusyon na may kumpiyansa na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakasandal sa sahig, sinagot siya nito na ngayon ay may sapat na siyang lakas para sa lahat sa sandaling iyon. Nagsimulang lumitaw ang apoy mula sa kanyang baluti sa window ng system, na sulat na ngayon ay may sapat na siyang lakas para sa lahat. Pagkatapos nito, sinabi na ang isang pakinabang ay inilapat at nadagdagan niya ang kanyang mga katangian, ang kanyang lakas ay nadagdagan ng 100%, at ang kanyang bilis ng 200%. Pinagmasdan ni Lian ang napakabilis na pagtulak ni Wuhan mula sa lupa at dumiretso sa ulo ni Lu Yan, at kasabay ng mga agos ng apoy na ito ay lumipad palabas sa kanyang katawan. Sa panunood nito, napansin niyang malakas ito. Pagkatapos, na may inis na ekspresyon sa kanyang mukha, tumingin siya sa labanan at galit na nagtanong kung bakit gusto nilang gawing komplikado ang lahat sa sandaling ito. Lalapitan mo ba si Lu Yun na sumisigaw ng bulaklak? Isang babala ang lumitaw sa kanyang harapan na may panganib mula kay Lu Yun. Si Lu Yun sa sandaling iyon ay nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang sarili, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng malakas na daloy ng enerhiya ng direkta sa Wuhan, biglang lumitaw sa gilid ni Lian. Ibinaling ni Lu Yun ang kanyang atensyon sa kanya sa pamamagitan ng pagbelang ng kanyang mata sa kanyang direksyon. Si Wuhan, nag-concentrate ng enerhiya, inihampas ang talim na nakakabit sa kanyang kamay, at gumawa ng isang matalim na suntok sa gayon ay nag-alis ng 150 unit ng kalusugan mula kay Lu Yun. Ngayon ang kalusugan ni Lu Yun ay 99.8 sa 100,000. Ang aktibong paggalaw ni Wuhan ay dumapo sa mahiwagang espasyo at sumigaw ng dugo. Pagkatapos noon ay muli siyang lumapit kay Lun, tumalon palapit sa kanya. Naglabas si Lun ng Power F energy stream ng maliwanag na kapangyarihan ng liwanag mula sa kanyang bibig makalipas ang ilang sandali. Maraming mga hiwa mula sa mga pag-atake ang ginawa sa ilalim ni Lun. Inalis ng mga suntok na ito ang kanyang kalusugan. Ang isa sa mga pag-atake ay nag-alis ng 80 units, isa pang 150 units, isa pang suntok ang nag-alis ng 170 units ng kalusugan, at ang sumunod na suntok ay nagdulot ng pinsala na katumbas ng 220 units ng kalusugan. Lumayo si Wuhan kay Lu Yun habang nagsimulang kumislap ang shell sa kanyang katawan. Ang target ng demonyo ay si Wuhan. Nakatayo siya na napapalibutan ng napakaraming alikabok at usok, at bigla siyang tumalikod sa direksyon kung saan nanggaling ang mga tunog na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Idinilat ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon na iyon gamit ang kanyang ilong. Ilang saglit pa, isang malakas na suntok ang ginawa sa kanya, na tumama sa buong katawan niya ng sabay mula sa napakalakas na suntok, nagsimulang magbasag ang baluti na suot niya. Ang suntok na ito ay ginawa ni Lu Yun, na ipinulupot ang kanyang buntot sa isang bato sa malapit at hinampas ng kanyang buntot, kung saan lumipad si Wuhan ng maraming metro sa malayo at dumaong sa mabatong bato. Nabuo ang mga bitek sa loob nito. Tinitingnan kung paano nakahiga si Wuhan sa sahig sa harap niya. Naisip ko na kung siya ay mamatay, tatanggap siya ng titulong Overlord. Kaagad pagkatapos nito, nagsimula siyang mabilis na lumapit sa kanya habang ang dragon ay nagsimulang mag-concentrate ng bagong enerhiya sa kanyang bibig ng isang epekto ng ulap sa sandaling ang pangunahing tauhan ay natakpan si Wuhan ng kanyang pinsala sa katawan mula sa daloy ng enerhiya ay nagsimulang dumaan sa kanya ay umabot ng 800 na units ng kalusugan mula sa kanya noon 1,200 si Lian na may tensyon na ekspresyon sa mukha ay nakatayong matatag na magkahiwalay ang mga braso at binti sa magkaibang direksyon. Pilit niyang tinik ang pangawahan na may nalilitong ekspresyon sa mukha habang hawak ang kamay sa harap niya ay nagulat siya, sa kung gaano kababa ang pagprotekta sa kanya ng kanyang katawan.
Ang health bar ng bida ay nagsimulang lumapit sa zero sa ilang sandali matapos na magsimulang maglabas si Lu ng dugo sa kanya mula sa kanyang bibig. Ang health ay katumbas ng 1,400 sa 8,200 mula sa pinsalang natamo sa kanya ay nagsimulang dumura ng mga namuong dugo mula sa kanyang bibig sa ilang sandali pagkatapos ay napaluhod siya at hinawakan ang kanyang tiyan gamit ang kanyang kamay sa lupa. Napatingin sa kanya si Wuan na nalilito. Napagtanto niyang tinutulungan siya nito, siya pagkatapos ay nanumpa na may tense na ekspresyon sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumingin siya sa harap niya ng galit at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang sisidlan kung saan mayroong isang kulay kahel na likido, ito ay isang pampanumbalik na gay-uma, ang epekto nito ay ang pagpapanumbalik ng 10,000 unit ng buhay. Gusto at sumigaw ng malakas. Ayon, pagkatapos nun, hinagis niya yung elixir. Sinira ng elixir na ito ang likod ni Lian at nagdagdag ng 10,000 puntos sa kanyang buhay. Ang pangunahing karakter na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha ay tumingin sa kanyang health bar at nakitang puno ito. May lumabas na notification sa window ng system na naibalik niya ang 8,200 energy. Galit na lumingon si Lian kay Wuan at sinigawan ito na may banta sa mukha. Si Wuan ay tumingin sa unahan ng may kumpiyansa, naghahanda na maghagis ng higit pang mga elixir sa kanyang direksyon sa sandaling iyon, naghagis siya ng activation potion sa kanya, na nagpapataas ng kanyang attributes ng 50. Pagkatapos nito ay naghagis siya ng green vessel na nagpanumbalik ng lakas ng 50, pagkatapos ay naghagis siya ng isa pang vessel, na isang protection potion at nadagdagan ang defense ng 500 units kaagad pagkatapos kumuha ng elixir sa epekto sa mababa. Maraming mga abiso ang nagsimulang lumitaw mula sa window ng system na nagsasabi na ang kanyang mga katangian ay nadagdagan ng 100 pati na rin ang kanyang pagbawi. Ang power ay 50 at ang depensa ay 500, galit na tumingin sa harap niya ang pangunahing bayani. Pinaigting ang kanyang buong katawan, sumigaw si Wuan, na hinihiling kay Lian na ipagpatuloy ang labanan, kaagad pagkatapos nito, naglagay siya ng isang elixir sa kanyang bibig, na siyang activation ng potion, at pinataas ang lakas ng 100 sa loob ng 1 minuto. Malakas niyang sigaw na labis ang pasasalamat niya sa mga sandaling ito. Nakaluhod si Lian. Ang mga luha ay aktibong umaagos sa kanyang mga pisngi. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan iyon sa harap ng kanyang dibdib. Si Wuan sa sandaling iyon ay nagbuga ng masaganang agos ng apoy mula sa kanyang sarili, na ikinakalat ang kanyang mga braso ng malapad sa iba't ibang direksyon. Binabaan sila ni Lu Yun at nakita niya si Wuan na mabilis na gumagalaw gamit ang mga agos ng apoy na nagmumula sa kanyang likuran, lumipad siya malapit sa Lu Yun. Di nagtagal, nagsimulang lapitan siya ni Lu Yun. Si Wuan, na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha, nakatingin kay Lu Yun na papalapit sa kanya, na ikuyom ang isang bagay sa kanyang mga kamao. Kaagad pagkatapos nito, nagawa niyang mag-teleport sa isang ganap na naiibang espasyo, gayunpaman, ang daloy ng enerhiya na itinuro sa kanya ni Lu Yun ay sumunod sa kanya. Sinubukan ni Wuan na iwasan ito, ngunit naabutan siya ng daloy ng enerhiya, at nagsimulang matamba si Wuan. Bumagsak siya sa lupa at bumagsak ng mabilis na tumakbo palapit sa kanya at tinakpan siya ng kanyang katawan. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at binti habang si Lian ay nakahiga sa likuran niya na buong kumpiyansa na sumigaw na darating siya sa sandaling iyon. Si Lun na papalapit sa kanila ay ibinuko ang kanyang bibig, naghahanda ng isang bagong stream ng enerhiya. Naglabas siya ng isang malakas at nakasisilaw at maliwanag na stream ng direkta sa dibdib ng kalusugan ng pangunahing karakter ay nagsimulang mabilis na bumaba sa lalong madaling panahon. Nagkaroon siya ng 3,800 unit ng mga health point mula sa 88,200. Ang pangunahing tauhan, na may tense na ekspresyon sa kanyang mukha, nakakunot ang kanyang mga kilay, tumingin sa kanyang harapan at inilagay ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang katawan. Biglang lumitaw ang isang mensahe sa itaas niya na ang kanyang kalusugan ay nadagdagan ng 500 na mga unit na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha, lumingon sa kanyang likuran at nananakot na tinanong si Wuan, siguro sapat na iyon. Tumingin si Wuan sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha at itinuro ang kanyang daliri sa kanya ng napakababa, at si Wuan ay patuloy na lumalaban sa demonyo. Unti-unti nila siyang inatake, pinutol ang kanyang makapal na balat kung saan nagsimulang umagos ang dugo, ang pangunahing tauhan ay tumakbo sa paligid niya sa lupa, at si Wuan ay lumipad sa hangin hanggang sa ang kalusugan ng demonyo ay bumagsak ng kalahati sa panahon ng labanan.
Ang kalusugan ni Luyan ay 49,800 sa 100,000. Pinandilatan sila ni Luyan gamit ang kanyang matingkad na pulang mata, na ibinuka ang kanyang bibig. Si Lian na nakasandal sa kanyang balakang na may pagod na ekspresyon sa kanyang mukha, ay sinubukang habulin ang kanyang hininga habang nakatingin sa unahan. Si Wuan na nakasquat sa tabi niya at nakasandal ang kamay sa lupa ay nagmungkahi kay Lian na ipagpatuloy ang ganito. Pagkatapos noon, buong kumpiyansa siyang sumigaw na siguradong matatalo agad nila ang mga demonyo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang system window ang lumitaw sa itaas ni Lun kung saan nakasulat na dahil nawala ang kalahati ng kanyang kalusugan ng Demon Lord, siya ay pumapasok sa isang bagong yugto. Si Luan na iniunat ang kanyang leeg ay nagsimulang umungol ng malakas, ibinuka ang kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kuminang ng isang maliwanag na iskarlata na sistema ng bintana ng sistema ang lumitaw sa tabi niya, kung saan nakasulat na ang kasanayan sa ranggo ng SSS na reverse engravings, ay nagpanumbalik sa Luyon, kalusugan ng 100,000 puntos. Si Luyon, na may maliwanag na kumikinang na mata, ay umunat pataas at tiningnan silang mabuti, tanong ni Wuan na nalilito, anong klaseng kasanayan ito? Iritado niyang sinabi na nagbalik siya ng 100,000 health point, pagkatapos noon ay malakas niyang binanggit na kahit ipagpatuloy siya ng mga ito ay babalikan niya ang kanyang kalusugan. Ngumisi si Luyon habang nakatingin sa kanila at napansin kung gaano sila kaawa-awa at kahinaan sa sandaling iyon ang kanyang health bar ay napuno ng husto. Si Luyon ay tumingin sa kanila ng masama at sumigaw sa kanila na sinimulan nila ang lahat ng ito ng walang kabuluhan kaagad pagkatapos nito. Si Luyon na bamuka ang kanyang bibig ay nagsimulang magpakawala ng mga alon ng enerhiya sa kanila, na agad na nagsimulang alisin ang mga health point mula kay Lian at Wuan. Kinuha ng waves ang 800 units ng buhay mula sa Wuan at 1,240 mula kay Lian, at sinubukan nilang isara ng dalawa ang kanilang mga tainga mula sa malakas na impact ng alon. Si Luyon, na humarap sa kanila, ay sumigaw na sa harap ng ganap na kapangyarihan, walang anumang lakas ng loob ang makakatulong, ang isang inscription ay lumitaw sa window ng system na nagsasabi na sila ay nasa ilalim ng impluensya ng lason at ang kanilang lakas ay nabawasan. Pagkatapos nito, inabisuhan sila ng window ng system na ang isang bagong epekto ay na-activate at ang kanilang proteksyon ay makabuluhang hamina. Ibinuka ni Wuan ang kanyang bibig at itinaas ang kanyang ulo, ibinuka ang kanyang mga braso sa iba't ibang direksyon, pagkatapos ay napasigaw siya sa sakit ng 620 units ang kinuha mula sa kanyang kalusugan. Ang pangunahing tauhan na may madilim na ekspresyon ay tumayo ng nakayuko, ang kanyang kalusugan ay nabawasan ng 3,200 puntos pagkatapos na sila ay bumagsak sa sahig, 150 mga punto ng kalusugan ay patuloy na inalis mula sa kanila at ang enerhiya ay naubos mula sa kanilang mga katawan. Si Lian ay nakahiga sa lupa, maraming gasgas sa katawan niya, malungkot siyang tumingin sa harapan niya. Tumingin sa unahan si Wuan na may nag-aalalang ekspresyon, nakabuka ang bibig. Sa system table, nakasulat na siya ay nasa bingit ng buhay at kamatayan, at ang pangalawang suntok ay maaaring nakamamatay para sa kanya. Bumangon na siya para maupo at nakahawak sa kanyang nabugbog na katawan, sinabing naubos na ang mga gayuma sa mga oras na ito. Iniunat ni Luyon ang kanyang katawan pataas at nag-concentrate ng maliwanag na enerhiya sa kanyang bibig ang huling suntok, na nagpaigting sa kanyang buong katawan, tumayo siya, tumingin sa harap niya, at sinabing natalo sila. Sa oras na ito, ang mga patak ng pawis ay umaagos sa kanyang mukha siyang tense at takot na takot. Halos 0 ang halaga ng kalusugan sa kanyang health point scale. Napangiti ng malawak si Lian at masayang sinigawan siya, tinatanggihan ang kanyang palagay, pagkatapos ay sumigaw siya na hindi sila natalo. Ngunit pagkatapos na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, napansin niya na mayroon lamang 10 minuto, at kung siya ay mamatay, maaari pa rin niyang tapusin ang gawain. Ipinatong ng pangunahing bayani ang kanyang kamay sa balikat ni Wuan at na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi sa kanya na maaari niyang tanggapin ang titulong Demon Lord. Tumingin sa kanya si Wuan na may pagtataka, pagkatapos ay tinanong niya ito, ano ang ibig sabihin nito sa sandaling ito? Agad na ginamit ni Luyon ang huling solusyon ng maliwanag na liwanag, pagkatapos ay nagsimulang lumipad ang malakas at nakakasilaw na daloy ng enerhiya mula sa kanyang bibig, hinawakan ng pangunahing tauhan si Wuan sa metal na gulugad ng kanyang hitsura at, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha,
ibinuka ang kanyang mga binti ng malapad, ay naghahanda na itapon siya sa tabi sabay sigaw na dapat na siyang mabuhay. Itinapon niya ito sa malayo at tinawag itong pag-asa ng demonyong Clan Wuhan na lumilipad palayo sa kanya at iniunat ang kanyang mga kamay sa kanya at sumigaw ng hindi. Tumingin kay Wuhan at lumipad palayo sa kanya, naisip na sa kabila ng kanyang pagiging kabilang sa angkan ng demonyo, hindi siya nakakaramdam ng anumang puot sa kanya. Malakas na sinigaw ni Wuhan ang kanyang pangalan, lumipad palayo sa kanya. Buong lakas niyang sinubukang abutin ito, ngunit walang nagtagumpay. Ilang sandali pa, nakita niya kung paano napukaw ang isang malakas na pag-atake mula kay Lu Yun sa katawan ni Lian, at ang silhouette lamang ng kanyang katawan ang nakita niya, na nababalot ng masaganang daloy ng enerhiya. Maya-maya, umupo si Wuhan sa lupa at pinagmasdan ang makapal na ulap ng usok at alikabok na tumaas ng ilang metro sa harapan niya, at isang sinag ng liwanag ang nagpapaliwanag sa espasyo sa kanyang harapan na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakadilat ang kanyang mga mata, at ang kanyang bibig ay bamuka. Siya ay tumingin sa unahan sa Lu Yun ay lumitaw sa kanyang harapan, tumawa ng malakas, at sumigaw ng tagumpay. Pagkatapos noon, ipinaalam sa kanya ni Lu Yun na siya ay nakapasa sa pagsusulit. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lu Yun na ang ninuno ng nakaraan ay magbibigay ng gantimpala sa kanya ng bukas palad. Tumingin si Wuhan sa itaas ng kanyang ulo na may tense na ekspresyon at nakita na ang kanyang health bar ay ganap na naibalik at siya na ngayon ay isang matapang na demonyong si Lord Lu Yun ay nagpaalam sa kanya na ang kanyang kaibigan ay handang ibigay ang kanyang sariling buhay upang protektahan siya. Isang abiso ang lumitaw sa sistema window kung saan nakatanggap si Wuhan ng 2,000,000 puntos ng karanasan at sa ika-4 na antas. Pagkatapos nito ay isinulat na mayroon na siyang A+ na ranggo na magagamit niya at ngayon ay isang elite na demonyo ng A+ na ranggo. Ang kanyang antas ay A12 na ngayon, at lahat ng kanyang mga estatistika ay nadagdagan ng 700%. Bilang karagdagan, nakatanggap siya ng isang antas ng 5 kasanayan. Tinawag siya ng System Table bilang isang Demon Lord. Tumingin sa pagitan ng dalawang makakapal na ulap ng usok. Napansin ni Lun na, gayunpaman, sa loob ng 200 taon ay walang gustong protektahan ang mukha ng kanyang kasamang si Wuhan na biglang nagbago. Tumingin siya sa gilid na may labis na pagtataka, idinilat ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig, pagkatapos ay isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mali raw ang sinabi ni Lun kaya naman iginawad niya ang titulo sa kanilang dalawa. Diretso ang tingin ni Wuhan kay Lian, na nakatayo ilang metro ang layo sa kanya, yun daw ay isang uri ng pananampalataya sa kanila. Ang pangunahing bayani ay nakatayo sa mga anino mula ngayon, siya ay isang matapang na Demon Lord Lu. Same time na sinabi ni Yuna na nangyari ito dahil mayroon silang lahat ng kinakailangang katangian sa harap ng Lian sa window ng system, nakasulat na nakatanggap siya ng 5,000,000 puntos ng karanasan at umabot sa ika-10 na antas. Pangtapos ay naging plus rank daw siya ay isang A+ rank elite na demonyo, at ang kanyang antas ay A1, at lahat ng kanyang mga istatistika ay nadagdagan. Sa pamamagitan ng 700% siya ay iginawad ng 120 puntos, at higit sa lahat ay nakatanggap siya ng kasanayan sa ranggo ng SSS, at sa makatuwid ngayon ay maaari na siyang gumamit ng reverse engravings, na ang paggamit nito ay nagpapanumbalik ng 100,000 na mga puntos sa kalusugan. Ang pangunahing karakter sa pagkataranta ay tumingin sa kanyang ulo na may nawawalang pagtingin sa kung ano ang nakasulat sa window ng system na binati si Lian para sa pagpasa sa mga pagsusulit ng ninuno.